Noong Lunes na iyon, ang unang napansin ni Mila ay hindi ang init, hindi ang mabagal na tunog ng electric fan sa sala, at hindi rin ang maagang pag-uwi ni Tatay Ben mula sa talyer, kundi ang pagkawala ng maliit niyang mesa sa may bintana. Iyong lumang mesang dating pinaglagyan niya ng sketchpad, lapis na kalahati na lang ang haba, at folder na puno ng mga dibuhong hindi niya kailanman ipinakita ng buo sa bahay. Naroon pa rin ang kurtinang kupas, na may maliliit na bulaklak. Naroon pa rin ang paso ng santan na halos hindi na namumulaklak, pero ang mesa ay wala na, at sa pwesto nito ay isang makinang panahi na matagal nang nakatago sa ilalim ng hagdan, pinunasan na, tinakpan ng malinis na tela. At may nakaipit pang papel sa gilid na may sulat kamay ng nanay niyang si Delia, huwag gagalawin, may aayusin pa. Matagal siyang nakatayo roon na parang may hinahanap na tunog mula sa loob ng sarili niya, iyong tamang ingay ng pagkabigla o inis, pero ang dumating lang ay isang mahina at halos nakakahiyang pakiramdam ng pagkilala, na para bang matagal na niyang alam na darating din sa ganitong anyo, ang isang bagay na hindi man lamang sinabi ng diretsyo. Sa kusina, maririnig ang kutsarang tumatama sa kaldero, ang boses ni Nika na bunso nilang kapatid na nagkukwento tungkol sa school project, at ang tawa ni Jojo, ang kaisa-isang lalaki sa magkakapatid, na kahit minsan ay hindi kinakailangang magpaliwanag kung bakit may mga gamit siyang nakakalat sa kwarto, o kung bakit 2 linggo na siyang hindi tumutulong sa pagbabantay sa maliit na tindahan sa hapon. Ma, nasaan yung mesa ko? Tanong niya, hindi malakas, hindi rin banayad, iyong eksaktong tono ng isang tao, na ayaw pang magpasya kung magtatanong ba siya bilang anak o bilang taong may karapatang magtaka. Sumilip si Delia mula sa kusina, may harina sa daliri at pawis sa itaas ng labi. Diyan ka na naman nakaupo magdamag, sabi nito, tila ang mesa mismo ang naging sanhi ng lahat ng bagay na hindi nito nagugustuhan sa anak. Mabuti nang magamit iyan dito, iyong makina, kailangan. Maraming ipapatahi si Aling Tess bago magfiesta. Tumango si Mila na parang sapat na ang sagot, kahit hindi naman iyon ang sagot sa tanong niya. Sa bahay nila, matagal na niyang natutuhan na may mga tanong na sinasagot gamit ang ibang paksa, at kung marunong kang tumahimik sa tamang oras, mababawasan ang pagkakataong ikaw pa ang pagmulan ng sama ng loob ng iba. Nagpunas siya ng kamay sa laylayan ng palda, kahit wala naman siyang hinawakan, saka kinuha ang folder niyang nakapatong ngayon sa ibabaw ng ref, katabi ng 2 lumang resibo ng bayad sa kuryente, at isang brochure mula sa Saint Anne College of Education sa San Pablo. Hindi niya kailangang buksan iyon para malaman kung anong laman. Nakita na niya ang ganoong brochure noong nakaraang linggo. Iniwan ni nanay sa tabi ng baso niya habang nag-aalmusal, na parang hindi inabot ng kamay, kundi bumagsak mula sa langit. Maganda raw diyan, sabi noon ni Delia nang hindi tumitingin sa kaniya. May installment, at pag teacher ka, may siguradong trabaho, hindi kagaya ng kung ano-ano. Hindi nito sinabi ang salitang drawing. Hindi rin nito sinabi ang salitang pangarap. Sa bahay nila, ang ilang salita ay hindi ipinagbabawal. Pero mas masahol pa dahil lagi silang iniiwasan na para bang sila ang nagdadala ng malas. Tahimik siyang nagbihis para pumasok sa maliit na print shop na pinagtatrabahuhan niya sa bayan, part-time lang ngunit sapat para may ambag siya sa bigas, at sa pamasahe ni Nika. Habang sinusuot niya ang lumang blouse na pinapayat na ng maraming laba, narinig niya si Tatay Ben sa sala. Mila, tawag nito. Iyong boses na hindi galit pero laging may bigat na tila may utang ka, nang hindi mo alam kung kailan pa nagsimula, lumabas siya. Nakaupo si tatay sa monoblock chair, nakasando at nakamaong, may hawak na baso ng kape, kahit 10:00 pa lang. Sa tabi nito ay si Jojo na abala sa cellphone, nakayuko, paminsan-minsang ngumingisi sa kung anong video na pinapanood. Mamaya, sabi ni tatay, dumaan ka sa Santan bago ka pumasok, kunin mo na yung form. Hindi siya agad sumagot. May mga pagkakataong ang katawan ang unang tumatanggi bago pa makahanap ng salita ang bibig, naramdaman niya iyon sa bahagyang paninigas ng mga balikat niya. Tay, sabi ko naman po, titingnan ko pa. Ano pa ba ang titingnan? Singit ni Delia mula sa kusina. 2 taon ka nang titingin. Hindi ito sumisigaw, at marahil iyon ang pinakamasakit. Kapag mahinahon si nanay, mas nagmumukhang kasalanan ang hindi mo pagsang-ayon. Nagtatrabaho naman po ako, sabi ni Mila, at nakakatulong. Hanggang kailan? Tanong ni tatay. Hanggang kailan ka sa print shop? 25 ka na sa susunod na taon. Si Jojo nga nag-iisip na ng susunod na hakbang. Napatingin si Mila kay Jojo bago pa niya napigilan ang sarili. Alam niyang mali iyon kaagad, dahil ang paghahambing sa loob ng bahay nila ay isang larong may iisang panalo lang,
Hindi tumingala si Jojo pero naramdaman niyang nakita siya nito. Hindi naman pareho, Tay, sabi niya. Hindi pareho dahil babae ka, sagot ni Delia. Mabilis, tila nahuli ang sarili, bago pa niya mapigilang sabihin. Sandaling natahimik ang kusina, si Nika, na dati nag-iingay, biglang naging maingat ang kalansing ng plato. Hindi naman bago sa kaniya ang ganoong katotohanan. Ilang beses na iyong lumitaw sa iba't ibang anyo sa pag-aabot sa kaniya ng pamalengke, habang si Jojo ay pagod mula sa basketball. Sa paghingi sa kaniya na maunang umuwi kapag gabi na dahil iba ang babae. Sa pabulong na payo ng mga tiyahin na huwag masyadong mapili, dahil mabilis mawala ng halaga ang panahon para sa mga babaeng sakto lang ang ganda. Pero iba pa rin pala kapag ang mismong salita ay humaharap sa iyo ng walang takip, tumingin si tatay sa kape niya. Ibig sabihin, sabi nito, hindi sinusubukang itama ang asawa, mas kailangang maayos ang landas mo. Ayaw naming mapariwara ka. Gusto sanang matawa ni Mila, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil iyon ang paraan ng katawan niya, kapag may isang bagay na sumasagi sa hangganan ng insulto at pag-aalaga. Hindi siya mapariwara. Araw-araw siyang pumapasok, nagbibilang ng sukli, nagpiprint ng modules at invitations, at tarpaulin ng mga debut, na hindi niya mapupuntahan, umuuwi ng maaga, nagbabantay sa tindahan. Minsan pa nga'y siya ang nagpapaligo kay Nika noon kahit high school na siya, at pwedeng-pwede namang tulungan ni Jojo. Ngunit alam din niyang hindi sa ginagawa na susukat sa bahay nila ang pagiging maayos, nasusukat iyon sa pagsunod. Late na po ako, sabi na lamang niya, mamaya na tayo mag-usap. Mamaya rin ang sagot mo lagi, sabi ni Delia. Hindi na siya tumugon. Habang naglalakad siya papuntang sakayan, dala ang folder na tila lalong bumibigat habang papalayo siya sa bahay. Naisip niyang maliit lang naman ang nabago noong umagang iyon, isang mesa, isang makinang panahi. Isang brochure na lumapit ng ilang pulgada sa kanyang plato, pero may mga pagbabago talagang maliit lamang sa hitsura at buo ang lakas sa loob. Sa print shop, lagi siyang pinapaupo ni Ma'am Sel, ang may-ari, sa malapit sa bintana, dahil sabi nito mabilis daw gumaan ang pakiramdam kapag may natural light. Kahit pa ang tanaw lang naman ay ang gilid ng botika at isang tindahang nagtitinda ng school supplies. Dito mas malinaw sa kaniya kung gaano kababa ang ulo ng mga tao kapag may pinapa-photocopy. Kung paano nagbabago ang tono ng boses ng mga magulang kapag modules ng anak ang hawak nila, kung paanong ang bawat papel ay parang maliit na patunay na may kailangang tapusin ang lahat. Magaan ang trabaho ng araw na iyon, iilang estudyante, 2 guro, at isang babae na nagpapaprint ng wedding invitation na may gold border at salitang, "By God's Grace," sa itaas. Habang hinahaplos niya ang stack ng mainit-init pang bond paper mula sa machine, biglang naalala niya ang sinabi ni Delia 2 buwan na ang nakalipas habang namimili sila ng tela sa palengke. May dumaang magkasintahan noon, iyong tipong halatang bagong kasal o malapit ng ikasal, dahil may kumpiyansa sa paghawak ng lalaki sa supot ng babae, at may kasanayan na ang babae sa pag-abot ng sukli sa tindera ng hindi tumitingin. Mas magaan ang buhay, sabi ni Delia, habang sinusukat ang tela, kapag maaga kang nagkaroon ng sariling bahay, hindi ka na nakikiusap sa magulang. Hindi ka na nagpapaliwanag sa lahat ng kilos mo. Hindi sumagot si Mila noon dahil may mga pahayag na hindi mo alam kung alok ba o babala. Nang tanghali, lumabas siya para bumili ng turon sa tindahan sa kanto. Doon niya nakita si Eric, ang dati niyang kaklase noong senior high, nakatayo sa tapat ng remittance center. May dalang brown envelope at mukhang pagod sa init. Matagal na silang hindi nagkikita, pero may mga taong kahit mahaba ang pagitan ay hindi nagbabago ang paraan ng pagngiti sa iyo. Hindi masyadong malawak, hindi rin pilit, parang tinatanggap lang nila na ikaw nga iyon at sapat na. Mila, sabi nito, ikaw nga. Nag-usap sila ng ilang minuto, iyong tipong kwentuhan na maraming puwang sa gitna at maraming bagay na hindi naman kailangang punan para maging komportable. Nasa Maynila raw siya ngayon, sa isang maliit na design firm sa Mandaluyong, at umuwi lang dahil kaarawan ng lola niya. Nang marinig niya ang salitang design, pakiramdam ni Mila ay may bahagyang umusog sa loob ng dibdib niya, parang kahon na matagal nang nakasandal sa maling dingding. Ikaw? Tanong ni Eric. Nagdo-drawing ka pa rin? Gusto niyang sabihin na oo. Gusto rin niyang sabihin na hindi na, pareho iyong hindi totoo. Minsan, sagot niya, kapag may oras. Tumango si Eric na para bang alam niya ang ibig sabihin ng sagot na iyon. O marahil mabait lang siyang tao at hindi na niya piniling himayin. May opening sa amin minsan para sa junior layout, sabi nito. Hindi kalakihan ang sweldo, pero magandang simula, kailangan lang portfolio at tiyaga, alam mo naman.
Halos matawa si Mila sa huling bahagi. Oo, alam niya iyon, ang hindi niya alam ay kung paano ipapaliwanag sa bahay nila na may mga trabahong walang licensure exam, pero tunay, na may mga landas na hindi diretso sa pagiging guro o nurse o asawa, pero hindi ibig sabihing wala kang patutunguhan. Nagbibiro ka ba? Tanong niya, masyadong mabilis lumabas ang tanong para maitago niya ang pag-asa. Hindi, sabi ni Eric. Hindi kita niloloko, naalala ko pa ring sketches mo noong may school exhibit. Ikaw nga ang nanalo noon, di ba? Matagal na yon. Oo, sagot nito, pero hindi naman nawawala lahat dahil lang matagal na. Napakaliit ng usapan. Hindi tumagal ng 10 minuto, pero buong hapon niya iyong daladala habang nag-aayos ng print orders. Pina-forward ni Eric sa kaniya ang email ng firm at sinabing hindi naman kailangang agad-agad, basta kung gusto niya lang subukan. Hindi niya binuksan agad. Ilang beses niya iyong tiningnan sa cellphone niya na luma na at may bitak ang isang sulok, parang sapat nang malaman munang naroon ang posibilidad bago niya galawin. Umuwi siyang may halong kaba at isang uri ng saya na matagal na niyang hindi pinahintulutang lumaki sa loob niya. Dahil sa bahay nila, ang saya na walang pahintulot ay madaling magmukhang kayabangan. Pagdating niya, naroroon sa sala si Delia at si Tita Nena, ang nakatatandang kapatid ni nanay, parehong may hawak na kape, at parehong nakatingin sa kaniya, sa paraang alam na niyang may pinag-usapan bago siya dumating. Hindi pa man siya nakakaupo, ay ngumiti na si Tita Nena ng ngiting pamilyar sa lahat ng pagtitipon, iyong ngiting may dalang balita na hindi naman dapat balita para sa iyo. Ay, eto na, sabi nito. Mila, naaalala mo si Aaron, anak ni Kuya Rolly. Galing Qatar, uuwi sa Sabado para sa binyag ng pamangkin. Hindi kaagad nag-sink in sa kaniya ang pangalan. Marami silang kamag-anak na parang iisang hulmahan ang mga kwento. May umalis, may umuwi, may nagpatayo ng bungalow, may nagpadala ng ref. Noong maliit pa kayo, naglalaro kayo sa compound, dagdag ni Tita Nena, na para bang ang pagiging magkatabi nila sa putikan, 20 taon, ang nakalipas, ay sapat ng pundasyon, para sa anumang susunod na pangungusap. Napansin niyang hindi tumitingin si Delia sa kaniya. Abala itong pinupunasan ang mesa, paulit-ulit sa iisang bahagi. Napakaayos na bata noon pa man, sabi ni tita. Tahimik, mabait, may trabaho na. Nagtatanong-tanong si Kuya Rolly kung kamusta ka na. Ramdam na ni Mila kung saan papunta ang lahat bago pa man sabihin ang mismong salita, at marahil iyon ang pinakamasama sa mga ganitong usapan. Hindi ka man lang binibigyan ng karangalang mabigla. Bakit? Tanong niya. At kahit alam niyang delikado ang tonong iyon, hindi na niya napigilan. Aba, bakit pa? Natatawang sabi ni Tita Nena. Siyempre, tingin-tingin, hindi naman kasal agad, kilalaninan lang. Bait pa naman ni Aaron, hindi babaero, hindi maere, may pangarap, hindi kagaya ng iba. May gusto akong asikasuhin, sabi ni Mila. Tumayo na siya, pero sumingit ang boses ni tatay mula sa pinto. Umupo ka muna. Hindi siya sanay na inuulit ni tatay ang sarili. Kapag nangyari iyon, ibig sabihin tapos na ang bahagi ng usapan kung saan pwede pa siyang umilag. Naupo siya. Mula sa kwarto, narinig niya ang tunog ng gitara ni Jojo, mahinang kinakalabit, waring malayo sa anumang bigat ng sala. Walang masama sa pakikipagkilala, sabi ni tatay. Hindi ka naman naming ibinibigay kung kani-kanino. Pamilya natin ang pamilya nila. Kilala natin. Ayoko po, sagot ni Mila, hindi na niya binuhol sa ibang salita. Napatingin si Delia sa kaniya sa wakas, at sa tinging iyon ay may pagod, may hiya sa harap ng kapatid, at may isang masalimuot na bagay na maaaring pag-aalala o maaaring galit. Minsan magkahawig ang mga iyon sa mukha ng mga magulang. Hindi mo pa nga nakikita, sabi ni Delia. Ayoko po, ulit niya, mas mahina. May gusto po akong gawin para sa sarili ko. Ano na naman yan? Tanong ni Tita Nena na hindi naman pala hinihingi ang sagot. Iyong drawing mo, Mila. Tigilan mo na yang mga ganyang hilig, maganda lang pakinggan habang bata ka pa. Pero sa edad mo, dati, kapag may nagsasalita ng ganoon, pinapaliit niya ang sarili niya sa loob, hinihintay na matapos ang hangin at makalampas. Pero marahil pagod na siya mula sa umaga, mula sa mesang nawala, mula sa brochure, mula sa isang email na ayaw pa niyang tawaging pag-asa, dahil baka marinig ito ng tadhana at pagtawanan siya. Trabaho po iyon sa iba, sabi niya, hindi lang hilig. Sa iba, sagot ni tatay, at iyon ang unang pagkakataong tumaas ng kaunti ang boses nito. Pero sayo, ano? May kita na ba? May malinaw na plano ka ba? Lagi mo kaming pinaghihintay sa wala. Hindi siya agad nakasagot dahil iyon mismo ang kinatatakutan niya, na balang araw,
Ang pinakapribado niyang pagnanais ay ilalarawan sa harap niya bilang kabiguan na hindi pa nangyayari pero kasalanan na agad. May chance po, sabi niya. May nakausap ako kanina. Mali pala na sabihin iyon. Naramdaman niya agad. Sino? Mabilis na tanong ni Delia. Anong chance? Kaibigan ko po. May opening sa Maynila. Tila natuyo ang sala. Kahit si Tita Nena ay natahimik, hindi dahil kinonsidera nito ang posibilidad, kundi dahil biglang naging mas madali ng tutulan ang isang bagay kapag may malinaw na hugis na. Maynila, sabi ni tatay, dahan-dahan, na para bang hinahawakan niya ang salita at tinitingnan kung gaano kabigat. Lalayo ka para saan? Para sa trabahong hindi sigurado, para makisiksik sa boarding house. Para ano? Masabi lang na nasunod mo ang gusto mo. Hindi po gano. Gano na ganong iyon, sabi ni Delia, at ngayon ang boses nito ay hindi na pagod kundi masakit sa paraang personal. Akala mo siguro madali kaming magulang. Akala mo siguro pwede mong iwan dito lahat tapos ikaw susubok lang ng susubok. Paano kami? Paano si Nika? Paano ang tindahan? Paano kapag pumalpak? Gusto niyang sabihin na bakit kapag si Jojo ang nagkukwentong gusto niyang sumubok sa music production sa Quezon City, ang tawag doon ni tatay ay racket at diskarte. Samantalang kapag siya ang nagsabi ng sariling daan, ang tawag ay pag-iwan. Gusto niyang sabihin na hindi ba't 2 taon na siyang hindi nagpapabili ng kahit ano para sa sarili, na ang huli niyang bagong sapatos ay bili pa ng ninang niya noong Pasko. Gusto niyang sabihin na hindi niya obligasyong manatili dahil lang marunong siyang manatili. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang matutulis na bagay na maaaring bumalik sa kanya, sa sandaling bitawan niya. Hindi ko naman po kayo iiwan sa wala, sabi na lamang niya. Gusto ko lang naman subukan. Subukan. Ulit ni Tita Nena na parang masamang biro. Ang mga babae, Mila, hindi pwedeng puro subok. Kailangang marunong pumili ng siguradong tahimik na buhay. Tahimik para kanino? Tanong niya, at kahit hindi malakas, iyon na marahil ang pinakamalapit sa pagsuway na narinig nila mula sa kanya, sa loob ng maraming taon, walang umimik. Sa katahimikang iyon, mas narinig niya ang sariling tibok, ang mahinang lagitik ng electric fan, ang isang batang sumisigaw sa kalye habang naglalaro ng tumbang preso, at ang gitara ni Jojo na tumigil na pala, nakatingin sa kanya si Delia na tila may gustong sabihin na hindi niya mahanap ang anyo. Nang sa wakas magsalita ito, mahina ang boses. Mila, hindi namin kalaban ang pangarap mo, pero wala tayong luho para diyan. Nasaktan siya hindi dahil sa mismong pangungusap kundi dahil alam niyang iyon ang bersyong pinaniniwalaan ni Delia sa sarili nito, na hindi ito naninira, nagpapakatotoo lamang, na ang pagpigil ay anyo ng pagligtas, na ang paggabay at panghihigpit ay nagkakaiba lamang sa mata ng batang hindi pa marunong matakot. May trabaho ako, sabi niya, mag-iipon ako. At habang nag-iipon ka, tanong ni tatay, hihintayin ka naming magkaedad, hihintayin naming ikaw ang magpasya kung kailan ka magkakaroon ng direksyon, hindi pwede sa pamilyang tulad natin yan. Madalas niyang marinig ang pamilyang tulad natin, laging ginagamit na parang pader na sabay nagpoprotekta at nagkukulong. Pamilyang tulad natin ang hindi pwedeng mangarap ng matagal. Pamilyang tulad natin ang kailangang pumili ng madaling maipaliwanag sa kapitbahay. Pamilyang tulad natin ang hindi dapat nagpapakahirap para sa bagay na hindi kayang isulat sa isang simpleng form sa bangko. Tumayo siya, hindi na siya pinigilan ni tatay, marahil dahil ang anumang sasabihin pa niya ay mas magiging totoo kaysa sa komportableng kaya nilang pag-usapan. Sa kwarto nilang magkapatid ni Naika, naupo siya sa gilid ng higaan at binuksan sa wakas ang email ni Eric. Maikli lamang iyon, position title, basic requirements, probationary period, maliit na sweldo pero may training, may note sa dulo na pwede siyang mag-submit kahit hindi pa polished ang portfolio. Tinitigan niya ang screen hanggang luminaw at lumabo muli ang mga salita. Sa kabilang kama, maingat na pumasok si Nika, may dalang baso ng tubig. 16 lang ito, pero marunong nang magbasa ng silid, gaya ng matatandang babae sa pamilya nila iyong pagpasok na hindi istorbo, iyong pag-upo na sapat ang lapit para maramdaman mong may kasama ka, pero hindi sapat para mapilit kang magsalita. Ate, sabi nito, galit ka. Naisip ni Mila na sa bahay nilang ito, ang galit ay para sa matatanda. Ang para sa mga anak ay tampo, pagod, pagkalito, kawalan ng gana, lahat ng salitang mas magaan pakinggan kahit mas matagal maghilom. Hindi, sagot niya, pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya dahil alam niyang halatang kasinungalingan. Medyo lang. Tumango si Nika. Narinig ko si tita. Sandali silang tahimik. Gusto mo ba talaga pumunta sa Maynila? Tanong ng bunso.
Hindi agad sumagot si Mila. Oo, sabi rin niya sa wakas, mahina, na para bang iyon ang unang tapat na pag-amin na hindi kailangang ipaglaban. Pero natatakot ako. Sa Maynila, hindi lang doon. Naiintindihan yata ni Naika kahit hindi niya ipinaliwanag. Si kuya nga pwedeng mangarap ng malakas, sabi nito, halos pabulong, parang gumagawa sila ng kasalanan sa simpleng pagbanggit ng hindi patas. Kapag ikaw, parang laging masyadong marami agad ang mawawala. Napatingin si Mila sa kapatid, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay may pumutok na init sa likod ng mata niya. Hindi siya umiyak, matagal na siyang hindi umiiyak sa loob ng bahay, dahil ayaw niyang mapagkamalang mapagdrama. Pero naramdaman niya ang mabigat at mainit na anyo ng isang bagay na matagal nang kinikimkim at biglang binigyan ng ibang tao ng pangalan. Matulog ka na, sabi niya kay Nika. May klase ka pa bukas. Ate, dagdag ni Nika bago humiga, kahit anong mangyari, hindi naman ibig sabihin na tama sila dahil sila ang mas malakas magsalita. Hindi agad nakatulog si Mila ng gabing iyon. Mula sa sala ay naririnig niya ang mahinang usapan ni na tatay at nanay matapos matulog ang lahat. Hindi niya mabuo ang mga salita, pero kilala niya ang ritmo ng mga mag-asawang hindi rin pareho ang gusto, pero sanay nang magmukhang iisa sa harap ng mga anak. Minsan mas masakit pa ang marinig na may lambot din pala ang mga magulang mo sa pribadong oras, dahil ibig sabihin hindi sila halimaw, hindi sila madaling tutulan, at lalo kang naguguluhan kung saan lulugar ang sarili mong sakit. Kinabukasan, hindi niya sinabi sa bahay na dumaan siya sa computer shop bago pumasok para iscan ang ilan sa lumang sketches niya. Kinabahan pa siya habang inaayos ang folder, dahil ang mga papel na iyon ay mula sa iba't ibang panahon ng sarili niya. May drawing ng kusina nilang laging basa ang gilid ng lababo. May mukha ni Delia habang natutulog sa upuan na nakuha niya isang hapon matapos ang mahabang laba. May guhit ng mga kamay ni tatay na may itim pang grasa sa mga kuko. At may isang sketch ng sarili niyang hindi niya maalala kung kailan ginawa, nakatagilid ang tingin, parang laging may pinapakinggan sa malayo. Naisip niya na marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maipakita sa bahay ang mga drawing niya, masyado silang malapit sa katotohanan. At sa pamilyang tulad nila, mas madaling tanggapin ang literal na litrato kaysa isang guhit na masyadong marunong tumingin. Sa print shop, habang naghihintay ng customer, pinadala niya ang application. Nang pindutin niya ang send, wala namang malaking nangyari, hindi bumilis ang mundo, hindi tumugtog ang kahit anong musika, hindi naging mas maliwanag ang araw. Ngunit may kakaibang katahimikan pagkatapos, na parang matagal siyang humihinga ng mababaw, at saka palang napalalim ng hindi namamalayan. Kinagabihan, mas maaga umuwi si tatay. May dala itong 2 kilong bigas at isang kahon ng hopya mula sa kliyente raw. Kumain silang halos tahimik, si Jojo lang ang may kwento. Tungkol sa kaibigan niyang may bagong interface project at sa posibilidad na sumama siya sa isang event sa Cubao sa susunod na buwan. Maganda yan, sabi ni tatay. Exposure din. Hindi sinasadya, napatingin si Mila kay Delia. Hindi ito tumingin pabalik. Narinig ni Mila ang sarili niyang tinidor na tumama sa plato ng mas malakas kaysa nararapat. Ako rin po, sabi niya, hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, may inaplayan ako, tumigil si Jojo sa pagsubo. Si Nika ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ano, tanong ni tatay, sa Maynila po, design firm. Hindi na niya binawi, nakapag-submit na ako. Ang una niyang inasahan ay sigaw. Ngunit hindi iyon ang dumating. Tumingin lang si tatay sa kaniya ng matagal. Tapos ibinaba ang kutsara, hindi mo man lang sinabi, sasabihin ko rin po, pagtapos na, mahinang sabi ni Delia. Ang tinig nito ay hindi galit, iyon ang mas mapanakit. Kapag wala na kaming magagawa, biglang nahiya si Mila. At ang kinaiinisan niya sa hiya ay hindi iyon laging ebidensya ng mali. Minsan bunga lang iyon ng maraming taong sinanay kang isipin na ang pagsarili ay anyo ng pagtataksil. Hindi ko po sinasadya na, hindi niya natapos, sinadya mo, sabi ni tatay. Pinili mong hindi sabihin. Tumayo ito at hinila ang upuan ng hindi malakas, ngunit sapat para maramdaman nilang lahat ang wakas ng hapunan. Kung ganiyan pala ang gusto mo, huwag mo kaming isama sa plano mo. Lumabas ito ng bahay. Sa labas, narinig nila ang pag-ubo nito at ang pag-click ng lighter. Matagal nang nagsabing tumigil na raw siya sa sigarilyo, pero may mga gabing bumabalik ang mga lihim ng matatanda sa anyong madaling itago sa dilim. Naiwan silang 4 sa mesa. Si Jojo, nakadalas ay mahusay umiwas sa mga usaping hindi pabor sa kaniya, nagkunwaring may tinitingnan sa cellphone at unang tumayo. Si Nika ang nagligpit ng mga plato kahit hindi pa tapos kumain si Delia. Si Mila naman ay nakaupo pa rin.
At sa unang pagkakataon ay tiningnan siya ng nanay niya ng diretsyo at matagal, hindi bilang anak na kailangang pagsabihan, kundi bilang isang babae na tila biglang naging banyaga sa loob ng sariling bahay. Bakit mo kailangang gawin itong mahirap? Tanong ni Delia. Nais niyang sabihin, dahil kayo ang nagpasimuno ng hirap. Ngunit sa mukha ng nanay niya, may nakita siyang isang lumang pagod na matagal na niyang pinipiling huwag pansinin dahil mas madali siyang magalit kung simple lamang ang kalaban. Naalala niya si Delia noon, mas bata pa, na nagtatrabaho sa patahian sa bayan at gustong magtinda ng sariling mga damit pero napangasawa si tatay ng maaga at hindi na natuloy. Isang beses lang iyon na ikwento sa kaniya, at kasunod pa ng tawa, na para bang biro lang ang ilang uri ng panghihinayang kung matagal nang tapos. Hindi ko po gustong pahirapan kayo, sabi niya, pagod na akong lagi na lang ang pinakamadaling isakripisyo. Napakurap si Delia, at sa maliit na kilos na iyon naramdaman ni Mila na tumama ang sinabi niya sa lugar na hindi nila pareho gustong puntahan. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil tumama ay magbubukas na. Lahat tayo may isinasakripisyo, sabi ni Delia pagkaraan. Hindi ka espesyal. Hindi ko po sinabing espesyal ako. Pero gusto mong ikaw ang intindihin. Sandaling natahimik si Mila. Kayo rin po, sabi niya. Gusto niyo kayo lang ang intindihin. Hindi sumagot si Delia. Tumayo ito at dinala ang sariling plato sa lababo. Sa likod ng nanay niya, nakita ni Mila kung paanong bahagyang nakahukot ang balikat nito, kung paanong may mga edad pa lang hindi mo namamalayan, hanggang sa makita mong mas matagal nang nakatayo ang isang ina sa harap ng lababo kaysa sa anumang dapat niyang tiisin. Naramdaman ni Mila ang unang sugat ng pagdududa. Baka nga ba makasarili siya? Baka nga ba ang bawat pagnanais na lumabas sa bahay ay isang anyo ng pagtalikod sa mga taong wala namang luho na tumanggi sa sariling kapalaran? Ngunit kasunod niyon ay may isa pang tinig, mas tahimik, na nagsasabing hindi porket namuhay sila sa pagkakait, ay ipapamana na iyon ng walang tanong. 3 araw ang lumipas na tila manipis ang hangin sa bahay nila. Hindi siya kinakausap ni tatay maliban sa mga praktikal na bagay. Si Delia na may lalong naging maingat ang kabaitan, iyong magtatanong kung kakain ka ba, ngunit hindi aalamin kung bakit namumugto ang mata mo pagkagising. Sa 3 araw, dumating ang mensahe mula sa design firm. Interview raw sa susunod na linggo, via video call muna. 3 beses niyang binasa bago niya pinatay ang screen. Hindi siya tumalon sa tuwa, hindi rin siya ngumiti agad. Ang unang naramdaman niya ay takot na may halo ng kakaibang lungkot. Dahil ang bawat maliit na pagsulong palayo sa gusto ng pamilya niya ay parang kumpirmasyon na totoong ang posible ang isang buhay na hindi nila pinili para sa kanya. At ang posibilidad mismo ang pinakamahirap ipagtanggol sa mga taong sanay mabuhay sa siguradong pagkabigo kaysa sa delikadong pag-asa. Gabi na nang marinig niyang may bisita raw kinabukasan, kaswal na sabi ni Delia habang inaayos ang mga bayarin sa mesa. Dadaan sina Kuya Rolly, sabi nito, hindi tumitingin, kasama si Aaron. Dito muna sila kakain bago pumunta sa binyag. Napatigil si Mila sa pag-aayos ng buhok ni Nika. Bakit dito? Kamag-anak sila, nanay. Huwag kang gumawa ng eksena, sabi ni Delia, at iyon na marahil ang pinakamalinaw nitong pakiusap sa loob ng ilang araw. Hindi sumagot si Mila dahil alam niyang may mga sandaling ang sagot ay magiging simula lamang ng bagay na wala pa siyang lakas harapin. Ngunit habang pinapatay niya ang ilaw ng gabing iyon at humihiga sa tabi ng mahinang hilik ni Nika, dama niya ang mabagal na pag-ipon ng isang pasyang hindi pa buo ang anyo. Sa sala, naroon pa rin ang makinang panahi sa dati niyang pwesto, maayos, tahimik, tila inosenteng gamit lamang sa bahay. Ngunit alam na niya ngayong ang mga bagay na inililipat sa loob ng isang tahanan ay hindi basta gamit lang. Minsan iyon ang paraan ng mga magulang para sabihin kung sino ka dapat maging, saan ka dapat umupo, at hanggang saan lang ang kaya nilang hayaang manatili sa iyo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng mahinahong pagsunod, hindi na sigurado si Mila kung kaya pa niyang umupo sa pwestong itinabi para sa kaniya, nang hindi nawawala ng paunti-unti ang sariling anyo. Kinabukasan, maaga pang gumising si Mila kahit mahaba ang gabi at ilang ulit siyang nagising sa pakiramdam na tila may kulang sa hangin sa silid, na para bang kahit natutulog siya ay may bahagi ng katawan niyang nakabantay pa rin sa sala, sa lagaslas ng gripo, sa lagitik ng mga pinggan, sa posibilidad ng mga salitang maaaring ihulog ng mga magulang niya na parang simpleng bagay lamang, ngunit may bigat na hindi basta maiaalis. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw nang bumangon siya para magwalis sa may pintuan, hindi dahil siya ang inutusan, kundi dahil may mga gawain sa bahay nilang kahit hindi sabihin ay kusang bumabagsak sa kanya.
At mas madali kung minsan ang sundin ang ruting alam ng katawan kaysa harapin agad ang anumang nakaabang sa maghapon. Sa pagwawalis niya ng alikabok at tuyong dahon papalabas ng bakuran, naisip niyang may kakaibang ginhawang dulot ang mga trabahong hindi humihingi ng paliwanag. Ang dumi ay dumi, ang sahig ay sahig, ang kailangan lang ay galaw ng braso at kaunting tiyaga. Hindi tulad ng loob ng bahay, kung saan ang bawat tingin ay maaaring may kasamang tanong na hindi tinatanong, at ang bawat katahimikan ay maaaring may pinoprotektahang sama ng loob. Nang pumasok siya muli, nadatnan niyang gising na si Delia at abala sa pagbabad ng karne sa toyo at kalamansi para sa tanghalian. Hindi ito lumingon agad, ngunit alam ni Mila na naramdaman nito ang pagpasok niya. Pakiabot ang bawang, sabi ng ina, at iyon ang unang buong pangungusap na narinig niya mula rito mula noong usapan nila sa hapag. Iniabot niya ang bawang. Magkalapit ang mga kamay nila sandali, at sa maikling pagkakadikit ng balat ay may pamilyar na init na minsan niyang iniuugnay sa pagiging ligtas noong bata pa siya. Bago pa naituro sa kaniya na ang pag-aaruga at panghihigpit ay pwedeng manggaling sa iisang kamay. Anong oras sila darating? Tanong niya sa wakas. Hindi siya sigurado kung gusto ba talaga niyang malaman o gusto lamang niyang marinig mula mismo kay Delia ang kumpirmasyon ng bagay na ilang ulit na niyang pinilit itanggi sa isip. Bandang tanghali, sagot nito. Bago mag-alas 2 siguro. Huwag kang mawala. Napatingin siya sa ina, ngunit nakatuon pa rin ito sa karne, pinipiga ang kalamansi na para bang ang kinakailangan nitong lakas ay para roon lamang. May pasok po ako sa print shop. Puwede kang magpaalam. Isang araw lang. Gusto niyang sabihin na madali para kay Delia ang salitang isang araw, dahil hindi naman ito ang laging hinihinga ng kaunting pag-uurong, ng munting pagsunod, ng pagtitimpi na parang walang dulo. Ngunit alam din niyang kapag sinabi niya iyon, mapupunta na naman sila sa usapan na pareho na nilang kilala ang hulma ngunit wala pa ring natutunang labasan. Bakit kailangan andito ako? Maingat niyang tanong, ngayon lang siya nilingon ng ina. Dahil bahay mo rin ito, sabi nito, at may bahagyang pagkapudpod sa boses na waring pinaghalong pagod at pagtatanggol sa sarili. At hindi naman tama na hindi mo man lang harapin ang dumadalaw. Ang gusto niyang itanong ay kung panauhin nga ba ang dadalaw o isang pagpapasya na inilalakad ng hindi niya pahintulot. Ngunit sa halip ay tumango siya ng kaunti. Iyong tango ng taong hindi sang-ayon, ngunit wala ring lakas magsimula agad ng panibagong banggaan bago pa man magsimula ang araw. Sa silid, si Nika ay nakaupo na sa gilid ng kama, nagsusuot ng medyas habang mahimbing pa rin ang mukha sa antok. Darating ba talaga sila? Tanong nito nang makaalis si Delia. Oo yata. Ate, gusto mo bang sabihin ko kay Ma'am Liza na may group work ako dito para may kasama ka? Napangiti si Mila, hindi malaki ngunit sapat para maramdaman niyang gumalaw ang ilang kalamnan sa mukha na maghapon ng naninigas nitong mga nakaraang araw. Hindi mo kailangang magsinungaling dahil sa akin. Hindi naman kasinungalingan kung pwede ko namang gawing group work, sagot ni Nika, at sa sandaling iyon ay nakita ni Mila ang talas ng bunso, na matagal nang natatakpan ng pagiging tahimik nito sa harap ng matatanda. Kaya ko, sabi niya, kahit hindi siya ganap na naniniwala, tumango si Nika, ngunit bago ito tumayo ay hinawakan nito ang kamay niya. Kapag ayaw mo, huwag kang ngumiti ng sobra, sabi nito. Akala nila oo, kapag mabait ka pa rin. Matapos umalis si Nika para sa paaralan at si Jojo para raw makipagkita sa kaibigang may project, lalo pang naging tahimik ang bahay. Si Tatay Ben ay maagang lumabas upang bumili ng yelo at soft drinks, at sa simpleng gawaing iyon ay para bang may pagpayag na siyang nagawa sa buong araw na ayaw pang tawagin ng lantad. Naiwan si Mila at Delia sa kusina, magkaibang gawain ngunit magkapareho ang uri ng pagkakababad sa isip. Pinagbalat ni Mila ang patatas, hiniwa ng pantay, at pinilit ituon ang isip sa kapal ng hiwa, sa linya ng kutsilyo, sa katas na kumakapit sa daliri. Minsan napapaisip siya kung kailan nagsimula ang mga pag-uusap sa bahay nila na laging may dalawang anyo, ang mismong sinasabi at ang hindi masabi dahil baka mabasag ang kapayapaang ipinipilit nilang ituring na paggalang. Nag-message ba yung inaplayan mo? Tanong bigla ni Delia at muntik nang mapahinto ang kamay niya sa hinihiwa. Opo, sagot niya pagkaraan ng ilang saglit. May interview daw sa susunod na linggo. Walang agarang tugon, narinig niya lamang ang bahagyang pagbuntong hininga ng ina habang inaayos ang takip ng kaldero. Online lang naman po, dagdag niya, na para bang kung mas maliit ang itsura ng pagkakataon ay mas magiging katanggap-tanggap. Hindi pa naman sigurado. May mga bagay na nagsisimula sa hindi sigurado, sabi ni Delia, pero kapag lumalim na, saka mo marerealize na marami ka nang nabitawang hindi na mababalik.
Hindi niya alam kung ang tinutukoy ba ng ina ay ang Maynila, ang pag-aaway nila, o ang sarili nitong mga pasyang matagal nang nakabaon sa likod ng mga payong paulit-ulit nitong ibinibigay sa mga anak. Hindi ko naman po gustong may mabitawan. Lahat ng gusto may kapalit, hindi na sumagot si Mila. Matagal na niyang naririnig iyan sa iba't ibang bersyon mula sa ina, mula sa mga tiyahin, mula sa mga gurong laging may kwento tungkol sa kahalagahan ng sakripisyo. Ngunit hindi pa rin niya matanggap kung bakit sa tuwing may gustong makuha ang mga anak na babae, laging kapalit ang hinihingi, samantalang sa mga lalaki, tinatawag iyong puhunan, pagkakataon, o simpleng pagkakamali lamang na pwede pang ayusin. Bandang 11:00 nang magsimulang dumating ang mga unang tunog mula sa labas, makina ng sasakyan, tahol ng aso ng kapitbahay, boses ni Tatay Ben na may halong sigla na matagal na niyang hindi naririnig kapag siya ang kausap. Andyan na sila, sabi ni Delia, at mabilis nitong pinunasan ang kamay sa apron. Sa sandaling iyon ay gusto ni Mila na pumasok sa kwarto, isara ang pinto, at magkunwaring may masamang pakiramdam. Hindi niya ginawa, sa halip ay inayos niya ang buhok, nagsuot ng disenteng blusa, at tumayo sa may sala na para bang may kontrol siyang pinipili sa gitna ng isang bagay na matagal nang inaayos nang wala siya. Pumasok sina Kuya Rolly at ang asawa nitong si Marites, kapwa may dalang prutas at tinapay, at sa likod nila ay si Aaron na mas matangkad kaysa sa naaalala niya, mas maayos manamit kaysa karamihan sa mga lalaking nakikita niya sa barangay. At may kabiguang hindi maitago sa mukha nang makita niyang halatang walang kasabikan sa kanya si Mila. Hindi siya pangit, naisip niya agad, at marahil iyon pa ang mas nakakairita sa sitwasyon ang katotohanang walang malinaw na kakulangan ang lalaking ito, na maari niyang ituro upang gawing simple ang pagtanggi. May mahinahong itong mukha, bahagyang sunog sa araw ang balat, at may paraan ng pagtayo na tila sanay makisama sa mga pagtitipon ng pamilya, kung saan lagi kang tinatanong kung kailan ka mag-aasawa, kailan ka babalik, kailan ka uli aalis. Mila, sabi nito, at ngumiti ng magaan. Tagal na. Oo nga, sagot niya. Hindi siya ngumiti ng higit sa kailangan. Naalala niya ang payo ni Nika, at may kung anong matalim at mapait na aliw siyang nadama sa simpleng pagsunod doon. Naupo silang lahat. Napuno ng usapan ang sala. Iyong uri ng kwentuhang maraming tawanan, ngunit mababaw ang kaligayahan, tulad ng mga reunion na hindi naman talaga tungkol sa muling pagkikita, kundi sa muling pag-aayos ng mga dating ranggo sa loob ng pamilya. Si Kuya Rolly ay nagkwento tungkol sa trabaho ni Aaron sa isang kumpanya sa Laguna na konektado raw sa logistics para sa mga international shipment. Si Marites naman ay paulit-ulit na nagsabi kung gaano kahirap makahanap ng batang may direksyon. Ngayon, na para bang may nakatagong talaan ang lahat ng anak sa angkan, at ang bawat pagkumpas ng pangungusap nito ay may tinutukoy na hindi direktang pangalan. Nakaupo si Mila sa dulo ng sofa, maayos ang likod, nakapatong ang mga kamay sa kandungan, at paminsan-minsan ay sumasagot kapag may direktang tanong. Hindi siya nagmamatigas, hindi rin nagbibigay. Ngunit habang tumatagal ang usapan, lalo niyang nararamdaman kung paano unti-unting pinapaliit ng mga may edad ang espasyo sa paligid niya sa pamamagitan ng kabutihang mukhang walang masama. Narinig ko mahilig ka raw mag-drawing, sabi ni Aaron nang magkaroon ng kaunting pagitan sa usapan. Hindi niya agad alam kung paano ito sasagutin, dahil ang mismong pagpili ng salitang mahilig ay tila nagbawas sa timbang ng isang bagay na ilang taon na niyang pinagkakapitan sa lihim. Oo, minsan, sagot niya. Hindi ko na gaanong nagagawa. Sayang, sabi nito. Naalala ko, may drawing contest noon sa school program. Ikaw yung laging pinapuri, noon pa iyon, sabi ni Delia bago pa siya makasagot. Ngayon, mas kailangan na ng totoong plano. Naramdaman ni Mila ang bahagyang init sa batok, hindi niya tiningnan ang ina, hindi rin siya agad sumagot. Ikinagalaw iyon ni Aaron, napansin niya, dahil bahagya nitong binago ang upo at saka tumingin sa kaniya. Hindi nang hihimasok ngunit wari sinusukat kung kailangan ba siyang sagipin o mas mabuting manahimik. Mahalaga rin naman yung gusto mo, sabi nito. Basta may diskarte. Tumango si Tatay Ben. Diskarte, oo. Pero kailangan iyong diskarte may paa sa lupa. Muli, walang sumagot. Dumating ang tanghalian na puno ng maliliit na kabutihang nakakapagod tanggapin. Si Marites na pinupunasan ang gilid ng pinggan ni Mila. Si Delia na paulit-ulit tinatanong kung gusto pa ba niya ng kanin sa paraang masyadong maingat para maging natural. Si Tatay na mas marami ang tawag kay Aaron kaysa kay Jojo. Marahil, dahil sa harap ng ibang tao, ay mas madaling magpakita ng pag-aproba sa lalaking ibang bahay galing. Si Aaron naman ay hindi mayabang, hindi rin sobra ang kumpiyansa. Sa katunayan,
Iyon marahil ang dahilan kung bakit lalo siyang nainis sa buong tagpo. Walang sinasabi ang lalaking ito na tahasang mapipintasan. Hindi siya bastos, hindi mapilit, hindi siya iyong tipong agad aangkin ng eksena. Kumakain ito ng maayos, tumutulong mag-abot ng ulam, at tumatawa lamang kapag may dahilan. Ngunit sa bawat maayos nitong kilos ay lalo pang lumilinaw kay Mila na hindi lang talaga ito tungkol sa kung sino si Aaron, kundi sa paraan ng buong pamilya niya na magbigay ng mabuting opsyon sa isang babae at saka magtaka kung bakit parang pag-atras sa bangin ang pakiramdam ng pagtanggap dito. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Kuya Rolly at Marites na mauuna na sa binyag, ngunit bago sila tuluyang umalis ay sinabi ni Delia, halos parang kaswal lamang. Maiwan ka muna, Aaron, kung gusto mo. Susunod na lang kami, hayaan mong makapagkwentuhan kayo ni Mila. Napatingin si Mila sa ina. Napatingin din si Aaron. Sa isang iglap, nakita niya sa mukha nito ang totoong pag-aalinlangan na kanina pa, marahil naroroon din ngunit maingat na nakatago. Tita, okay lang po, baka, simulang sabi nito. Ayos lang iyan. Singit ni tatay. Dito lang naman kayo sa may beranda. At iyon na nga. Maya-maya lamang ay naiwan silang dalawa sa labas, sa may lumang bangkong kawayan na nakaharap sa kalsada kung saan dumaraan ang mga tricycle at naglalako ang isang matandang lalaki ng sorbetes tuwing tanghali. Hindi agad nagsalita si Mila. Nakatingin siya sa kalye, sa alikabok na bahagyang inaangat ng hangin, sa isang batang tumatakbo ng nakayapak, sa payak na paggalaw ng mundo na tila walang pakialam kung may binubuo bang desisyon ang isang babae sa loob ng sariling bakuran. Pasensya na, sabi ni Aaron pagkaraan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam na ganito ang setup. Napatingin siya rito. Hindi iyon ang inaasahan niyang unang sasabihin. Hindi mo alam. Sabi lang ni Mama, dadaan kami dito. Inisip ko kamag-anak visit lang. Naramdaman ko na lang habang tumatagal. Bahagya siyang napangiti. Hindi dahil natuwa siya kundi dahil sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay may isang taong hindi nagpanggap na normal ang lahat at hindi ka umalis. Mahirap umalis agad kapag nandyan na. Tumango siya. Oo, mahirap nga. Nagkaroon ng katahimikang hindi kasing bigat ng mga nauna. Ayaw mo ba talaga? Tanong ni Aaron pagkaraan. At kahit diretsyo ang tanong, walang pagkapikon o pagmamataas sa boses nito. Hindi niya rin alam kung ang tinutukoy ba nito ay ang sitwasyon, ang pakikipagkilala, o ang posibilidad ng anumang susunod. Hindi kita kilala, sabi niya. At higit doon, ayoko ng ganitong paraan. Fair. Bahagya itong tumawa, ngunit hindi bilang pang-iinsulto sa sarili, parang may tinanggap lamang na bagay na hindi na kailangang pagtalunan. Sa totoo lang, ayoko rin ng paraang pinaplano ng mga magulang ang tono ng usapan, bago ka pa man makapagsimula. Pero pumayag ka pa rin. Minsan, sabi nito, nakatingin sa kalsada ngayon, mas madali para sa mga anak ang sumama muna kaysa agad tumanggi, lalo na kung buong pamilya ang kausap mo. Naramdaman ni Mila ang bahagyang paglundo ng ilang mahigpit na bahagi ng loob niya. Hindi dahil bigla siyang naging interesado, kundi dahil malinaw na sa harap niya ay hindi simpleng kasangkapan lamang si Aaron sa plano ng mga matatanda. Isa rin itong anak ng ibang bahay na marahil may sariling bersyon ng pagod sa mga mabuting payong hindi naman niya hinihingi. May gusto kang iba? Tanong nito, maingat, tila alam na maaring masyado na iyon, ngunit pinili pa ring sabihin, hindi niya agad sinagot. May gusto akong trabaho, sabi niya sa bandang huli. May interview ako sa susunod na linggo. Sa Maynila, hindi siya sigurado kung bakit niya iyon sinabi. Marahil dahil sa umagang iyon, sa dami ng taong tila may opinyon sa kinabukasan niya, nakahinga siya sa unang harap na hindi agad humusga. Design? Tanong ni Aaron. Oo. Gusto mo talaga? Wah. Hindi na siya nagdagdag. Sa isang salita niyang iyon ay may halong takot, hiya, pag-asa, at pagod sa pagdepensa. Tumango si Aaron, then sana makuha mo. Hindi niya inasahan ang simpleng suporta, at dahil doon ay lalo siyang naging maingat. May mga kabutihang nakakayanig, dahil ipinapakita nila sa iyo kung gaano ka nakasanay sa pagtutol. Hindi magiging masaya ang mga magulang ko. Bihirang masaya ang mga magulang kapag may ginagawa tayong hindi sila ang pumili, sabi nito, at hindi niya alam kung biro ba iyon o alaala. Pero hindi rin ibig sabihin na tama sila lagi dahil sila ang unang natatakot. Napatingin siya rito ng buo. Sa likod ng maayos nitong mukha ay may bahid ng pagkailang na hindi pa rin nawawala, ngunit may nakita rin siyang pagod na pamilyar, iyong pagod ng anak na maayos makisama, kaya mas madalas ding gawing lugar ng mga inaasahan ng pamilya. Hindi na sila nag-usap ng matagal pagkatapos noon.
Nang bumalik si Delia at tatay sa veranda para sabihing aalis na raw sila papunta sa simbahan, maayos na tumayo si Aaron at nagpasalamat. Sa mukha ni Delia ay may mabilis na kislap ng pagtatanong sa anyo ni Mila, parang gustong mabasa mula sa anak kung may nausad ba, kung may nabuksan ba, kung may sapat bang lambot na magsisilbing pinto para sa susunod. Wala siyang ibinigay na sagot. Nang makaalis ang mga bisita, muling bumigat ang bahay sa isang paraan na hindi maingay ngunit mas nakakapagod. Parang ang lahat ng bagay ay bahagyang lumipat ng pwesto, ang mga upuan, ang amoy ng pabango ng bisita sa sala, ang pakiramdam ng sarili niyang balat sa loob ng blouse na isinuot niya para sa kanila. Si Delia ay nagligpit ng mga plato ng mas mabilis kaysa karaniwan. Si Tatay Ben na may umupo sa harap ng telebisyon, ngunit hindi naman talaga nanonood. Sa hapon, nang umalis si Nika para sa group study at wala pa ring Jojo. Si Mila ay naupo sa may mesa ng kusina, at sinubukang iayos sa isip ang mga dapat gawin para sa interview. Kailangan niyang hiramin ang lumang headset ni Jojo, kung gagana pa. Kailangan niya ring tiyakin na maayos ang internet sa computer shop, o baka sa print shop na lang kung papayagan siya ni Mamsel. Gumawa siya ng listahan sa likod ng lumang resibo, maliit na sulat lamang, ngunit tila sa bawat salitang na isusulat niya, ay mas lumilinaw ang posibilidad ng pag-alis, at kasabay niyon ang pagbigat ng dibdib niya. Nagustuhan ka ni Aaron, sabi ni Delia nang hindi tumitingin, habang nagpupunas ng pinggan. Napatingala si Mila. Sinabi niya po, hindi na kailangang sabihin ng diretso ang lahat. Natahimik siya. Maayos siyang bata, siguro po. Hindi ka naman minamadali. Ito ang laging nakakagulat kay Mila sa mga usapan nila, kung paano kayang gawing banayad ng ina ang isang prosesong matagal nang nakaguhit ang direksyon. Hindi po ba? Tanong niya. Ngayon lang humarap si Delia. Minamadali ka ng panahon, sabi nito, hindi kami. Naramdaman niyang unti-unting nag-iinit ang mga mata niya, hindi sa pag-iyak kundi sa uri ng pagod na dumadating kapag ang kausap mo ay gumagamit ng salitang tila likas, tila walang may gawa, upang itago ang pinagmumulan ng pressure. Bakit po parang para sa inyo, mas nakakatakot ang edad ko kaysa sa lungkot ko? Tanong niya. At pagkasabi niya noon ay agad niyang naramdaman ang panghihina ng tuhod na para bang ang tanong mismo ay mas matagal nang nakatayo sa loob niya kaysa sa anumang sagot. Hindi kaagad nakapagsalita si Delia. Ibinalik nito ang pinupunasang pinggan sa patungan, dahan-dahan, at sa galaw na iyon ay may bigat na tila hindi lang seramika ang hawak. Akala mo siguro hindi ko nakikita kapag malungkot ka, sabi nito, nakikita ko, pero anong gusto mong gawin ko? Turuan kitang piliin ang bagay na mas malabo. Hindi po malabo dahil lang hindi ninyo kilala, hindi rin malinaw dahil lang gusto mo. Tumingin sila sa isa't isa ng matagal. Sa mukha ng ina niya, nakita ni Mila ang isang uri ng katigasan na hindi simpleng paghihigpit kundi pinanday ng maraming taon ng pakikisama sa kakapusan. Sa pangambang kapag nagkamali ka ng pili ay hindi ka lang babagsak, kundi masasama ang buong pamilya. Bigla niyang naisip na marahil ito rin ang dahilan kung bakit mahirap usigin si Delia ng buong buo. Hindi nito ipinagkakait sa kanya ang kalayaan dahil malupit ito, kundi dahil iyon ang lengguwaheng natutuhan nitong gamitin laban sa takot. Ngunit hindi rin ibig sabihin noon na hindi masakit ang tumanggap ng ganoong pag-ibig. Noong kaedad kita, sabi ni Delia pagkaraan, nakatingin na ngayon sa lababo at hindi sa kaniya, may pagkakataon akong sumama sa tiyahin ko sa Pasig. May maliit siyang patahian, sabi niya tutulungan niya akong matuto ng pattern making. Gusto ko iyon noon. Akala ko kapag natuto ako, makakagawa ako ng sarili kong design. Kahit hindi malaki, kahit simpleng dress lang, pero nag-asawa ako. Tapos si Jojo, tapos ikaw, tapos lahat na. Hindi gumalaw si Mila, hindi dahil hindi siya interesado, kundi dahil ramdam niyang ang anumang kilos ay baka makabawas sa bigat ng mismong pag-amin. Bihira magsalita ng ganoon si Delia. Kapag naikukwento nito ang kabataan, laging may kasamang tawa, pangungutya sa sarili, o mabilis na paglipat sa ibang paksa. Ngayon, wala. Pinagsisihan niyo po, maingat niyang tanong. Sumagot ang ina hindi agad sa salita, kundi sa isang maikling paghinga na parang matagal nitong pinigilang ilabas. Hindi iyan ang tamang tanong, sabi nito, kapag may pamilya ka na, hindi mo naluho ang pagsisisi. Hindi alam ni Mila kung masasaktan ba siya para sa ina o para sa sarili niya, marahil pareho. Ayokong maulit sa'yo ang ilang hirap, dagdag ni Delia. Pero ayoko ring tuluyan kang maligaw sa isang bagay na baka hindi ka rin panindigan. Paano ko po malalaman kung hindi ko susubukan? At paano kung sumubok ka at mabigo? Eh di mabibigo po. Hindi niya inaasahang ganoon kabilis lalabas ang sagot. Pareho silang natigilan,
lahat naman tayo, dagdag niya, mukhang takot na takot sa mabigo ako. Parang mas malaking problema pa iyon kaysa sa mabuhay akong hindi ko man lang nalaman kung kaya ko. Hindi umimik si Delia, maya-maya, pinulot nito ang tuwalya at umalis ng kusina. Hindi niya alam kung natalo ba niya ang usapan, o mas lalo lamang nilayo. Kinagabihan, umuwi si Jojo na tila walang alam sa buong araw. Nagkwento ito ng masigla tungkol sa event sa Cubao, sa posibleng raket, sa kakilalang marunong gumawa ng audio branding. Nakikinig si tatay, nagtatanong pa. Nang makita iyon ni Mila, hindi na siya nagtaka. Sa halip ay may kung anong tahimik na paghupa siyang naramdaman, na para bang matagal na niyang gustong mahuli ang kawalang katarungan sa mismong anyo nito, at ngayong nasa harap na niya ay wala ng saysay ang pagkukunwari. Nang gabing iyon din, nag-message si Aaron. Nakuha raw niya ang number mula kay Tita Nena. Paumanhin kong istorbo, gusto lang daw niyang sabihin na pasensya na ulit sa awkward na pagbisita. At walang masama kung ayaw niyang mag-reply. Tinitigan ni Mila ang mensahe ng matagal. Sa dulo, nagpasalamat lamang siya at sinabing wala namang dapat ipag-sorry. Ilang minuto ang lumipas bago muling nag-message si Aaron, sana maging maayos interview mo. Simple lamang, walang smiley, walang dagdag na pahiwatig. Naramdaman ni Mila ang kakaibang halo ng ginhawa at pag-iingat. Hindi niya gusto ang ideya na baka maging kanlungan si Aaron mula sa bigat ng bahay, dahil alam niyang delikado ang paggamit sa kabaitan ng ibang tao, para lamang mapagaan ang sarili. Ngunit hindi rin niya maitanggi na sa buong maghapon, ang tanging mga salitang nagbigay sa kaniya ng puwang para huminga ay nanggaling sa lalaking ito, na ipinakilala sa kaniya na para bang isa lamang maayos na opsyon. Sa sumunod na mga araw, naging mas masikip ang bahay kahit walang malinaw na away. Si tatay ay hindi na muling binanggit si Aaron ng direkta, ngunit may mga parinig tungkol sa mga lalaking maayos ang trabaho, at mga pamilyang marunong magplano. Si Delia na may mas naging banayad sa pakikitungo, ngunit mas mapanuri ang tingin, na para bang sa bawat simpleng kilos ni Mila ay sinusukat nito kung gaano nakalayo ang anak sa bersyong kaya pa niyang gabayan. Si Nika ang tanging naging pareho, tahimik nakakampi, nag-iiwan ng tinapay sa tabi ni Mila kapag hindi ito nag-aalmusal ng maayos. Nagkukwento ng maliliit na bagay mula sa school para lang mabawasan ang bigat ng hangin sa kwarto. Minsan, habang sabay silang nag-aayos ng labada, sinabi nitong, kapag natuloy ka, anong pinakakakamis mo dito? Hindi agad nakasagot si Mila. Nakatingin siya sa damit na pinipiga, sa tubig na tumutulo sa semento. Ikaw, sabi niya kalaunan. Natawa si Nika. Ako lang, hindi sina mama. Napangiti si Mila ng bahagya. Mami-miss ko rin sila, kahit mahirap. Minsan ang hirap mahalin ng mga tao sa bahay, sabi ni Nika, pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo sila mahal. Naisip ni Mila na marahil iyan ang pinakamatapat na paglalarawan sa pamilya nila, hindi kakulangan ng pagmamahal ang problema, kundi ang paraan kung paano ito ginagamit para magdikta ng porma ng buhay ng isa't isa. Dumating ang araw ng interview ng mas maaga sa inaasahan ng katawan niya. Nagpaalam siya kay Ma'am Sel na sa likod ng shop siya magvi-video call sa oras ng break. At pumayag naman ito, nagbigay pa ng libreng kape at sinabing huwag masyadong kabahan. Nakasuot siya ng simpleng polo blouse na hiniram pa niya kay Nika dahil mas maayos ang kuwelyo nito kaysa sa mga suot niya sa trabaho. Bago magsimula ang tawag, nanginginig ang mga daliri niya hindi dahil sa posibilidad ng trabaho lamang kundi dahil sa pakiramdam na sa ilang minuto, may mabubuksan na pinto na hindi na maikakaila sa sarili. Maayos ang interview. O sapat na maayos para hindi niya ikahiya ang sarili. Natanong siya tungkol sa mga gawa niya, sa kakayahan niyang gumamit ng software na kaunti lamang ang alam niya, ngunit mabilis niyang sinubukang aralin sa mga libreng tutorial, sa willingness niyang lumipat kung sakali. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin niya ibinuhos ang lahat ng takot, nang matapos ang tawag, nang hihina ang tuhod niya, at sa halip na tuwa ang unang dumating ay matinding pagkapagod. Parang pagkatapos lamang niyang buhatin ng matagal ang isang bagay na hindi pala niya napansing mabigat na. Nang gabing iyon, sinabi niyang tapos na ang interview. Si tatay ay tumango lamang, walang tanong. Si Delia ay nagtanong kung kumain ba siya sa tanghali. Walang sumunod na usapan. Ngunit sa katahimikang iyon, ay mas ramdam ni Mila na naghihintay silang lahat, hindi lamang sa resulta ng interview, kundi sa kung sino ang unang aamin na totoo na ang posibilidad ng pag-alis niya. 2 araw pa ang lumipas bago dumating ang email. Job offer. Probationary position. Mababang sweldo. Oo. Ngunit may training at malinaw na petsa ng pagsisimula sa susunod na buwan kung tatanggapin niya. Matagal niyang tinitigan ang screen sa banyo,
Doon niya piniling basahin para walang makakita agad sa mukha niya. Nangingilid ang mga mata niya, hindi sa ganap na saya, hindi rin sa lungkot lamang, kundi sa isang pakiramdam na waring ang buhay ay biglang humarap sa kaniya, na may dalang tunay na tanong, hindi na ito haka-haka. Hindi na ito brochure sa mesa, hindi na ito kaibigang dumaan lamang sa kanto. Nasa harap na niya ang isang bagay na maaari niyang hawakan, at dahil doon ay mas mahirap itong ipagpaliban. Buong hapon niyang hindi sinabi. Tumulong siyang magbantay sa tindahan, nagsukli sa mga bumibili ng toyo at sardinas, nakinig kay Nika na nagrereklamo sa recitation. At tinulungan si Delia sa paghihiwa ng sitaw para sa hapunan. Habang hinihiwa niya ang gulay, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang tamang oras, kung mayroon bang paraan para sabihin ito nang hindi agad magmumukhang laban. Ngunit alam niyang anumang oras niya sabihin, hindi lang impormasyon ang maririnig ng pamilya niya, kundi isang buong posibilidad na may sariling bigat. Nang gabi na at sabay-sabay silang nasa hapag, inilapag niya ang cellphone sa tabi ng plato niya, at nagsimulang magsalita bago pa siya maagawan ng lakas ng loob. May offer po, sabi niya, napatingin silang lahat. Doon sa inaplayan ko. Walang agad nagsalita. Naramdaman niya ang tunog ng sariling dugo sa tenga. Kailan? Tanong ni Tatay Ben, sa susunod na buwan po ang start. At tatanggapin mo? Hindi agad siya sumagot. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil sa unang pagkakataon ay gusto niyang maramdaman ang bigat ng sarili niyang sagot bago ito maging tunog sa loob ng bahay. Gusto ko po, hindi tatanggapin ko. Hindi rin oo. Ngunit sapat iyon. Bumaba ang tingin ni Delia sa plato nito. Si Jojo ay humigop ng sabaw na tila ayaw niyang mapasama. Si Nika na may nakatingin kay Mila na para bang pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Kung umalis ka, sabi ni Tatay pagkaraan, hindi galit ngunit mas mabigat pa kaysa sigaw. Huwag mong isipin na madali kang babalik kapag hindi umayos. Hindi niya alam kung banta ba iyon, pagtatanggol, o takot na hindi marunong mag-anyong pakiusap. Ben, mahinang sabi ni Delia, ngunit hindi ito tiningnan ng asawa. Hindi ko po hinihinging maging madali, sagot ni Mila. Sa sariling boses niya, may panginginig ngunit may tuwid na bagay ding matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Ang hinihingi ko lang po, huwag ninyong gawing kahihiyan ang pagsubok ko. Tumingin si Tatay sa kaniya ng matagal, at sa unang pagkakataon, ay may nakita siyang pagkaputol sa mukha nito. Isang bitak na hindi pa rin lubusang lambot, ngunit hindi na rin iyon ang dating matigas na paninindigan lamang. Marahil dahil ngayon, malinaw na sa kanilang lahat na hindi na usapan ito tungkol sa hilig, kundi sa isang aktual na pinto na pwedeng pasukin o talikuran. Kumain ka na, sabi ni Delia sa huli. At iyon ang naging wakas ng hapunang iyon, hindi isang desisyon, hindi isang basbas, kundi isang pangungusap na waring nagligtas sa kanilang lahat mula sa susunod pang maaaring masabi. Nang gabing iyon, hindi agad siya nahiga, naupo siya sa may bintana, sa espasyong dating kinaroroonan ng maliit niyang mesa, at tumingin sa madilim na bakuran kung saan halos hindi makita ang mga paso, maliban kapag nasisinagan ng ilaw mula sa poste sa labas. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mahinang usapan ni na tatay at nanay sa sala, mas mababa kaysa karaniwan, parang ayaw nilang marinig siya, kahit alam din nilang gising siya. Sa bulsa ng shorts niya ay naroon ang cellphone, at sa screen nito ay ang email na maaari niyang sagutin anumang oras. Sa dibdib niya naman ay nagsisiksikan ang magkasalungat na damdamin na ayaw magpatalo sa isa't isa, ang tuwa na may nakita siyang daan, ang hiya na parang may iiwan siyang tungkulin. Ang awa sa ina niyang marahil nakikita sa kaniya ang dating sarili, at ayaw hayaan ang anak na masaktan sa paraang hindi niya naisalba ang sarili noon. Ang galit sa tatay niyang hindi marunong umaming takot siya, kaya binabalot na lamang sa mahigpit na mga babala. Ang pag-ibig sa kapatid niyang tahimik ngunit malinaw ang pagtingin, at ang takot na baka sa huli, kapag pinili na niya ang isang direksyon, may bahagi ng sarili niyang hindi na rin makababalik sa dati. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may isa pang bagay na hindi na niya kayang itanggi. Mula nang dumating ang offer, hindi na niya magawang isipin ang sarili niyang mananatili ng walang kirot sa bahay na ito, na parang walang nagbago. At sa pag-upo niya roon sa dilim, nakikinig sa mahihinang tinig ng mga magulang niya sa kabilang silid at sa sariling paghinga na unti-unting tumitibay, alam niyang hindi pa tapos ang banggaan, na marahil hindi pa nga ito ang pinakamahirap na bahagi. Ngunit alam din niyang may nausog na sa loob niya na hindi na basta maibabalik sa dating pwesto. Puwesto ang salitang pumasok sa isip ni Mila kinabukasan, habang pinagmamasdan niya si Delia na maingat na inaayos ang mga tuwalya sa lubid sa likod bahay, bawat piga, bawat pagpalo sa tela bago isampay.
Bawat pagkakalat ng kulubot na para bang ang lahat ng bagay sa bahay nila ay may dapat na tamang bagsak at tamang pagkakahanay upang hindi tuluyang magmukhang magulo ang buhay na matagal nang pinipilit buuing mukhang payapa. Maaga pa ngunit mainit na ang araw. At sa liwanag na iyon ay mas malinaw sa kaniya ang mga bagay na dati niyang hindi sinasadyang iniiwasan tingnan ng tuwid. Ang bahagyang pangingitim ng mga kuko ni Tatay Ben na kahit hindi na gaanong lumalabas sa talyer, ay hindi na lubusang nawawala ang bakas ng maraming taong pagkayod. Ang mga guhit sa gilid ng bibig ni Delia, na hindi niya napansin noon kung kailan dumami, ang paraan ni Nika na dahan-dahang dumaraan sa pagitan nilang lahat na parang marunong na itong umiwas sa mga piraso ng tensyon na maaaring makasugat kahit walang sumisigaw. Mula nang sabihin niya ang tungkol sa offer, tila walang formal na desisyon sa loob ng bahay, ngunit bawat galaw ay may sarising posisyon na. Si tatay ay mas tahimik, ngunit mas mabigat ang presensya. Si Delia ay mas maasikaso, ngunit hindi ito iyong lambing na nagpapalapit, kundi iyong uri ng pag-aalaga na parang paalala ng lahat ng maliliit na bagay na maiiwan kapag umalis ang isang anak. Si Jojo ay lalong naging mahusay sa pagkawala sa mga sandaling may kailangang panigan. At si Nika lamang ang hindi nagbago ng tingin sa kaniya. Bagay na nakapagpapagaan at nakapagpapabigat sa iisang pagkakataon dahil sa tahimik na suporta ng bunso ay mas nararamdaman niya kung gaano nakalinaw sa iba ang inililihim pa rin niyang bigat sa sarili. Hindi pa siya sumasagot sa email ng kumpanya. Araw-araw niya itong binubuksan at isinasara, binabasa ang petsa, ang probationary terms, ang listahan ng kailangang dalhin kapag tatanggapin niya ang posisyon. At sa tuwing makikita niya ang mga iyon ay parang hindi lamang trabaho, ang nakaabang kundi isang bersyon ng sarili niya na matagal nang hinihintay sa kabilang dulo ng desisyon. Ngunit hindi pa rin niya masabing oo ng buo, hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil sa mismong paglapit sa salitang oo ay para siyang may hinahatak na buo-buong bahay sa loob ng dibdib niya. Nang umagang iyon, papasok na sana siya sa print shop nang tawagin siya ni tatay mula sa may pintuan. Mila, sabi nito, at sa simpleng pagtawag ay may kung anong pag-iingat na hindi niya agad nabasa. Kung dahil ba sa pagod o sa planong usapan, mamaya, huwag ka nang dumiretso kung saan-saan pagkatapos ng trabaho. Huminto siya sa pag-aayos ng bag. Bakit po? May kailangan tayong pag-usapan, hindi na siya nagtanong pa. Sanay na siya sa katotohanang sa bahay nila. Ang mga usapang totoo ay laging ipinapaalam na parang simpleng detalye ng araw, na para bang mas madaling tiisin kung hindi mo aaminin kung gaano sila kabigat. Sa biyahe pa lamang ay naramdaman na niya ang pag-ipit ng kaba, sa tapat ng sikmura, hindi iyong matinis na takot na may malinaw na hugis kundi iyong mabagal at malagkit na pangamba na parang inaabot ka muna sa lalamunan bago bumaba sa buong katawan. Sa print shop, napansin agad ni Ma'am Sel na hindi siya makapirmi. 2 beses siyang nagkamali ng pindot sa printer settings. At nang may estudyanteng nagpapa-photocopy ng reviewer ay kinailangan pa niyang ulitin ang pagbilang sa sukli dahil sumobra siya ng 10 piso. Okay ka lang? Tanong ni Ma'am Sel, habang nag-aayos ng parcel sa counter. Opo, sagot niya agad, pagkatapos ay nagsabi rin ng medyo lang po pagod na hindi naman lubos na kasinungalingan. Tumingin sa kaniya ang matanda sa paraang may higit na pag-unawa kaysa sa gusto niyang harapin. Minsan ang pagod hindi sa katawan nagsisimula, sabi nito. Saka ibinalik ang tingin sa parcel na para bang wala na itong inaasahang sagot. Hindi sumagot si Mila ngunit dala niya ang pangungusap buong hapon, lalo na habang nakatingin siya sa monitor na nagpapakita ng maliliit na kulay at layout para sa tarpaulin ng kung sinong kandidata sa barangay pageant. Noong una niyang matanggap ang trabaho sa print shop, iniisip niyang pansamantala lamang ito, daan lang habang naghahanap siya ng ibang maaaring pasukan. Nang lumaon, naging maayos naman ang mga araw, naging sapat ang sweldo para may ambag siya, naging komportable ang kilos ng katawan niya sa pag-aayos ng files, sa amoy ng papel at toner, sa mga pag-uulit na hindi nangangailangan ng masyadong maraming pag-asa. Ngayon, habang nakaupo siya roon at pinapantay ang text sa isang layout na hindi naman kaniya, naisip niyang may sariling panganib din pala ang pagiging sapat. Kapag ang isang bagay ay hindi naman lubos na masama, mas mahirap umalis dahil wala kang maituturong malinaw na sugat. Puro mababait na dahilan lamang ang haharang sa iyo, at ang mababait na dahilan ang pinakamarunong magpagilty. Pag-uwi niya, naroroon si tatay sa sala. Nakaupo sa monoblock chair na laging may bahagyang langit-ngit tuwing umuupo ito, at katabi niya si Delia na tahimik na nagtitiklop ng mga pinatuyong damit. Walang telebisyon. Wala ring ibang tao sa silid, si Nika ay nasa kwarto, marahil nag-aaral, at si Jojo ay hindi pa rin umuuwi.
Sa una pa lamang nakatahimikan ay naintindihan niyang hindi ito isa sa mga pag-uusap na maaaring madaanan. Umupo ka, sabi ni tatay. Naupo siya sa tapat nila, sa mababang silyang gawa sa kahoy na may isang paa na laging bahagyang umuuga. Ilang saglit na walang nagsasalita, at sa pagitan nilang tatlo ay parang may lumang ugali ng pamilya na muling umupo, iyong ugaling mas inuuna ang paghahanda ng mukha kaysa sa mismong katotohanan. Kinausap ko si Kuya Rolly, sabi ni tatay sa wakas. May kakilala raw sila na may pinapaupahang kwarto sa Laguna, malapit sa trabaho ni Aaron. Kung gusto mo raw magtrabaho sa banda roon, mas maayos na hindi ka sa Maynila. Hindi agad niya naunawaan ang buong pangungusap, hindi dahil mahirap ang mga salita, kundi dahil masyadong mabilis na sumulpot ang pamilyar na pakiramdam na kahit ang isang desisyong inaakala niyang sa wakas ay hahawakan niya ay naunahan na naman ng kamay ng iba. Hindi po sa Laguna iyong trabaho, sabi niya. At hindi ko naman sinabi na doon ako. Nakikinig kami, putol ni Delia, hindi matalim ang boses ngunit may naipong pagod. Sinusubukan naming gawa ng paraan ang gusto mo nang hindi ka basta lilipad sa lugar na wala kang kakilala. May kakilala po ako. Sino? Mabilis na tanong ni tatay. Iyong si Eric. Ang pagkabanggit sa pangalan ay may kung anong timbang na nagpatingin agad sa kaniya. Hindi niya maalalang sinabi niya sa kanila ang pangalan ni Eric. Baka nasabi niya nang hindi sinasadya. Baka hinulaan lamang, baka iba ang nagsabi. Sa bahay nila, ang ilang detalye ng buhay mo ay nakakapasok sa pagitan ng mga matatanda, kahit hindi mo namamalayan kung saan ito dumaan. Kaibigan ko lang po iyon, sabi niya, at hindi naman po siya ang pupuntahan ko, trabaho ang pupuntahan ko. Trabaho pa rin, sagot ni tatay, ang usapan dito ay kung paano ka magiging maayos. Bakit ba ang hirap sa'yo na tanggapin na iniisip lang namin ang ikabubuti mo? Gusto niyang sabihin na dahil ang ikabubuti niya para sa kanila ay laging nakaayos na sa anyong hindi niya pinili. Ngunit nang tingnan niya si Delia at makita ang ina niyang tahimik na nakatungo sa mga damit, halatang kabisado na rin ang direksyong ito ng usapan, ngunit wala nang lakas pigilan, hindi niya agad na ilabas ang galit. Sa halip ay isang mas mabagal na kirot ang dumating, iyong kirot na dala ng pagkakaalam na marahil totoo nga sa sarili nilang isip na nagmamalasakit lamang sila. At mas mahirap humarap sa ganitong uri ng pagpigil dahil wala kang mapupunit na maskara. Ayokong doon, sabi niya sa wakas. Ayoko ng trabahong aayusin niyo base sa kung sino ang kakilala natin. Gusto kong subukan yung pinaghirapan kong maaplayan. Tumingin sa kaniya si tatay, at may bahagyang pagkabasag sa tiyaga nito. Hindi ka pa nga nakakaalis, ikaw na ang masusunod sa lahat, hindi naman po lahat, parang ganun na rin. Ngayong nagsalita si Delia. Hindi na ito nakatingin sa mga damit. Mila, may mga pagkakataon na kailangan mo talagang tanggapin na hindi lahat ng kaya mong gustuhin ay kaya mong ipilit. Pero bakit po parang laging ako ang dapat umayon? Tanong niya, at ngayong nakalabas na ang tanong ay hindi na niya mapigilan ang kasunod. Bakit kapag si Jojo may plano, exposure, kapag ako, kapritso, kapag siya aalis para sa event o racket, may tiwala kayo? Kapag ako, kailangan may bantay, may kakilala, may kontrol. Hindi nyo man lang marinig kung gaano iyon nakakaliit. Tumahimik ang sala. Sa loob ng katahimikang iyon ay narinig niya si Nika na huminto marahil sa pagkilos sa kuwarto. Hindi iyon ang gusto niyang mangyari, ayaw niyang gawing tagapakinig ang bunso sa mga salitang matagal nang naiipon. Ngunit huli na. Hindi dahil lalaki si Jojo, sabi ni tatay, at sa pagsabi nito ay lalo lamang napatunayan kay Mila na alam nitong iyon nga ang laman ng tanong kahit hindi niya direktang sinabi. Iba lang ang sitwasyon. Halos ngumiti siya sa pait. Ilang beses na niya narinig ang salitang iba lang, at sa tuwing ginagamit iyon ng matatanda, ay para bang inaasahan nilang kayanan yung lunukin ang kawalan ng fairness, basta't hindi nila ito tatawaging ganoon. Laging iba lang, sabi niya. Pero pare-pareho lang kung sino ang napagbibigyan. Ngayon tumayo si tatay. Hindi naman mataas ang tinig nito nang magsalita, ngunit mas dumagundong iyon sa loob niya dahil sa pagpigil. Kung ganiyan ang tingin mo sa amin, matagal ka na palang hindi marunong tumanaw, naramdaman niyang parang may bumigat sa hangin. Hindi siya basta natatakot kay tatay, mas tumpak sigurong sabihing bata pa lamang siya ay nasanay na siyang sukatin ang sarili ayon sa mood nito, sa lakas ng yabag, sa tono ng pag-ubo, sa pagitan ng mga pangungusap. Ngayon, sa pagtayo nito, bumalik sa katawan niya ang lahat ng lumang pag-iingat, ngunit kasabay niyon ay may ibang bagay na hindi na umurong. Tumanaw po ako, sabi niya, at bahagyang nanginginig ang boses niya, kaya nga ang tagal kong hindi umalis. Kaya nga ang tagal kong hindi nagsalita. Napatingin si Delia sa kaniya,
At sa mga mata nitong pagod ay may biglang sakit na hindi niya agad mabasa kung para ba sa kanya o para sa sarili nito. Mila, sabi ng ina, wala kang alam sa bigat ng naging desisyon namin para mapalaki kayo. At wala rin po kayong alam sa bigat ng pagiging anak, na laging sinusubukang maging mabuti para hindi makadagdag sa hirap nyo, sagot niya. At pagkasabi niya noon ay para bang may naputol na himulmol sa loob ng katawan niyang matagal nang nakapulupot. Hindi sumigaw si Delia, hindi rin sinampal ni tatay ang mesa o gumawa ng anumang malakas na kilos. Sa halip ay bumalik ito sa pag-upo, mabigat, at ibinaba ang tingin sa sahig. Iyon ang mas nakayanig kay Mila. Sa unang pagkakataon ay hindi niya nakita ang ama niya bilang pader kundi bilang isang lalaking pagod na ring humawak ng mga desisyong tinatawag niyang tama, dahil iyon lang ang paraang natutuhan niya para hindi tuluyang matakot. Ngunit hindi rin nangangahulugan iyon na tama ito. Kung gusto mo talagang umalis, sabi ni tatay pagkaraan, mas mababa na ang boses, sabihin mo ng diretsyo, huwag mo kaming paikutin sa kaya pa naming ayusin. Naunahan siya ng katahimikan bago ang sagot. Hindi niya alam kung bakit sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng mga araw na iyon, biglang nahirapan siyang bigkasin ang nais niya. Marahil dahil iba pala ang mag-isip ng pag-alis sa gabi, at iba ang sabihin ito sa mukha ng mga taong kinabasan mo ng maraming taon. Gusto ko pong tanggapin yung trabaho, sabi niya sa wakas. Ayoko pong sa Laguna dahil lang mas madaling bantayan, at ayoko ring ipagpalit iyon sa pakikipagkilala kay Aaron. Nanatiling nakatingin sa sahig si tatay. Si Delia naman ay humugot ng napakahinang buntong hininga na parang pilit pinipigilan ang paglalakad nito patungo sa galit o sa pagmamakaawa. Hindi naman kita ipinagpapalit, sabi nito. Minsan iniisip ko lang na kung may maayos na taong handang umunawa sa'yo, bakit kailangang lagi mong piliin ang daang puro hirap? Kasi baka po may mga hirap na ako mismo ang gustong akuin, sagot ni Mila. At habang sinasabi niya iyon ay bigla niyang naunawaan na iyon marahil ang pinakailap sa mga magulang niya, hindi ang mismong pag-alis, kundi ang ideya na may mga sakit na hindi na nila maaring saluhin o iayos para sa kanya. At mas masakit tanggapin iyon sa mga magulang na sanay sukatan ang pagmamahal sa dami ng kayang pigilin, walang naging malinaw na pagtatapos ang usapan. Pagkaraan ng ilang minuto na parang mas mahaba kaysa dapat, tumayo si Delia at nagdala ng mga damit sa kwarto. Si tatay ay lumabas sa may bakuran at nagsindi ng sigarilyo. Naiwan si Mila sa sala na tila may nabitawang mabigat ngunit hindi pa rin magaan ang pakiramdam. Mula sa kwarto ay lumabas si Nika, maingat pa rin gaya ng lagi, may hawak na notebook ngunit halatang matagal nang hindi nagbabasa. Ate, sabi nito, iyon lang. Ngunit sa iisang tawag na iyon ay parang may inabot na maliit na lugar ang loob ni Mila para makahinga. Hindi siya umiyak noon, hindi pa. Umupo lamang siya sa dulo ng sofa at ipinatong ang siko sa tuhod, nakayuko, naupo si Nika sa tabi niya nang hindi sumisiksik. Narinig mo? Tanong niya. Tumango ang bunso. Pasensya na. Bakit ka nagsosorry? Kasi hindi ko gustong marinig mo yun. Mas gusto kong marinig kaysa hulaan lang, sagot ni Nika, at muling humigpit sa dibdib ni Mila ang pag-ibig para sa kapatid na ito na marunong magsalita ng payak ngunit tumatama. Minsan mas nakakapagod yung puro kutob lang. Natawa siya ng kaunti, maikli, at doon na rin siya tuluyang napapikit dahil sa likod ng mata niya ay may kirot na hindi na niya mapigilan. Hindi siya humikbi, pumatak lang ng tahimik ang ilang luha na agad din niyang pinunasan sa laylayan ng manggas. Hindi siya umiyak para sa drama ng pag-alis o para sa lungkot na hindi siya maintindihan ng buo. Umiyak siya marahil dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon ay nagsabi siya ng diretsyo, at kahit walang basag na pinggan o malalakas na salita, may isang bahagi ng dating ayos nila na hindi na talaga maibabalik sa dati. Sa sumunod na mga araw, nag-iba ang anyo ng tahanan nila sa mas maliliit na paraan. Hindi na muling binalikan ni tatay ang Laguna o si Aaron. Si Delia ay hindi na rin nagbukas ng usapan tungkol sa maayos na tao o tahimik na buhay, ngunit lalo itong naging maingat sa mga gawaing bahay, na para bang sa pagdaragdag ng kaayusan sa paligid ay mababawasan ang kawalan ng kontrol sa loob. Si Jojo naman ay tila may kutob na may nangyari ng seryoso, dahil 2 gabing sunod itong nasa bahay, at hindi nagkwento ng malakas tungkol sa sarili. Hindi siya nag-alok ng tulong, hindi rin tumutol, nanatili siya sa pamilyar na lugar ng mga lalaking hindi kailangang pumili ng panig, dahil sanay ang lahat na hindi iyon hilingin sa kanila. Minsan, habang nagbabalot si Mila ng ilang lumang sketch sa karton, para hindi malukot kung sakaling dalhin niya, dumungaw si Jojo sa pintuan. Totoo ba talagang aalis ka? Tanong nito, hindi pa rin pumapasok ng buo sa kuwarto. Tiningnan niya ang kapatid.
Sa ilang anggulong ganito, nakikita niya kung gaano ito kahawig ni tatay sa noo at sa paraan ng pag-iwas sa mga usapang may lalim. Mukhang gano, sagot niya. Tumango si Jojo, ipinasok ang mga kamay sa bulsa. Ingat ka na lang doon, sabi nito. Pagkatapos ng ilang saglit, idinagdag, pwede mong hiramin yung headset ko, mas maayos kaysa gamit mo. Maliit na bagay lang iyon, at kung ibang tao ang titingin ay baka sabihin kulang na kulang sa sandaling dapat sanay mas emosyonal. Ngunit kilala ni Mila ang kapatid. Sa bahay nilang ito, ang ilang uri ng malasakit ay nakakapagsalita lamang sa anyo ng pagpapahiram ng gamit, sa pag-aabang ng tricycle, sa hindi pag-istorbo, habang umiiyak ang iba sa banyo. Salamat, sabi niya. Hindi na nagtagal si Jojo. Ngunit pagkakaalis nito ay napaupo si Mila sa gilid ng kama at pinaghawak ang dalawang kamay dahil sa simpleng alok na iyon ay biglang bumalik sa kaniya ang lahat ng masalimuot na katotohanan tungkol sa pamilya. Na hindi sila isang blocking madaling kamuhian, na kahit ang mga kulang sa tapang ay marunong ding magpakita ng kabaitan sa paraang alam nila, at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman magiging malinis ang pag-alis niya. Ilang gabi bago ang deadline ng pagtanggap sa job offer, nagising siya sa tunog ng makinang panahi. Saglit niyang inisip na nananaginip lamang siya. Ngunit nang tuluyan siyang mamulat ay naroon nga ang mahinang ugong mula sa sala, pasimula at humihinto. Kasabay ng bahagyang pag-alog ng kahoy na mesa sa bawat diin ng paa sa pedal. Lumabas siya at nadatnan si Delia, mag-isa, nakaupo sa harap ng makina sa dilaw na liwanag ng isang bombilya. May salaming pambasa na hindi naman ito laging ginagamit sa araw, at may tinatahi na maliit na laylayan ng bestida ni Naika para sa school presentation. Sandaling huminto ang ina nang mapansin siya. Gising ka pa? Tanong nito. Nagising po. Lumapit siya ngunit hindi masyadong dikit, sapat lamang para makita ang maayos ngunit medyo pagod na pagtahi ni Delia. Sa gabing iyon, tahimik ang buong bahay, at sa katahimikang iyon ay mas malinaw kay Mila ang mga bakas ng gamit na matagal nang nandyan, ngunit hindi niya gaanong pinapansin. Ang maliit na lata ng sinulid na maraming kulay, ang lumang kahon ng karayom, ang gunting na may bahagyang kalawang sa hawakan. Naalala niya bigla ang sinabi ng ina, noong minsang nabanggit nito ang patahian sa Pasig, ang pattern making, ang mga design na hindi natuloy. Ma, sabi niya bago pa siya makapag-isip ng husto, kung natuloy po kayo noon, anong klaseng mga damit sana ang gusto niyong gawin? Hindi agad sumagot si Delia, bumalik muna ito sa isang maikling tahi, sinigurong pantay ang linya, saka pa lamang itinaas ang tingin. May pagtataka sa mga mata nito, hindi dahil sa hirap ng tanong kundi dahil marahil matagal nang walang nagtatanong sa kanya ng ganoon. Mga damit na simple lang, sabi nito pagkaraan. Iyong pwedeng isuot araw-araw, pero maayos ang bagsak. Hindi ko gusto yung masyadong maraming borloloy. Naramdaman ni Mila ang kakaibang lambot sa dibdib. Napakaikli ng sagot, ngunit sa loob niyon ay may biglang paglitaw ng ibang anyo ni Delia, hindi lamang ina, hindi lamang tagapagbantay ng budget at asal sa bahay, kundi babaeng minsang may tiyak ding panlasa. May imahinasyon tungkol sa tabas ng tela, may gusto sa bagsak ng damit na para bang alam kung paano dapat gumalaw ang katawan sa loob ng isang buhay. Maganda po yon, sabi niya. Napababa ang tingin ng ina sa tinatahi at bahagyang ngumiti, pagod ng ngiting halos hindi nangiti. Maganda lang pakinggan kapag bata ka pa, sabi nito, at kahit may bakas ng lumang biro sa tono, ay hindi na iyon kasinggaan ng mga nauna nitong pag-iwas. Pag tumagal, maraming bagay ang nagiging luho. Umupo si Mila sa isang upuang malapit. Hindi niya alam kung tama bang ituloy ang usapan, o mas mabuting iwan iyon sa maikling pagbukas na iyon. Ngunit marahil dahil gabi, marahil dahil parehong pagod na silang umikot sa iisang mga takot, naglakas loob siya. Baka po kaya ako gustong pigilan ng husto, dahil alam niyo kung gaano kasakit pag may hindi natuloy. Hindi sumagot si Delia agad. Sa halip ay inilapag nito ang tela sa kandungan, at hinawakan ng ilang saglit ang sintas ng gunting. Baka, sabi nito sa huli. At baka rin dahil ayokong makita mong mahirap pala ang pinili mo at isipin mong hinayaan lang kita. Tiningnan niya ang ina. Mahirap din naman po, kahit hindi ko piliin. Napatigil si Delia. Sa mga matang iyon na ilang araw nang nagtatago sa pagitan ng pag-aalaga at pagpigil, may dumaan na mabilis na sakit. Alam ko, sabi nito, halos pabulong. At sa dalawang salitang iyon ay parang may napakaliit na bagay na bumitaw sa pagitan nila, hindi pagkakasundo, hindi pahintulot, ngunit marahil ang unang tapat na pag-amin na pareho silang sugatan sa iisang bahay, at magkaiba lamang ang paraan ng paghawak dito. Wala nang sumunod na mahabang usapan. Tinulungan na lamang niya si Delia sa pagtupi ng bestida,
At nang bumalik siya sa kwarto ay hindi pa rin magaan ang pakiramdam, ngunit may kakaibang hina ng galit sa ilang bahagi ng loob niya. Pinalitan ng mas mapanganib na damdamin, awa. Alam niyang hindi pwedeng hayaang manaig ng buo ang awa, dahil madalas ginagamit iyon ng mga anak laban sa sarili upang manatili kahit hindi na dapat. Ngunit alam din niyang mas mahirap umalis kapag nakita mong ang taong humahadlang sa iyo ay hindi lamang bantay kundi dati ring may pangarap na natutong tumahimik. Umaga ng huling araw ng deadline nang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aaron. Walang pahiwatig na personal, walang pangungumusta na humihingi ng kapalit. Nagsabi lamang itong napadaan daw sa bayan para sa trabaho at naalala niyang may internet cafe sa may plaza na mas maayos ang connection kung sakaling kailanganin niya sa pag-aasikaso ng mga requirements. Tinitigan niya ang mensahe at napangiti ng bahagya. May mga taong marunong palang maging mabuti nang hindi pumipilit pumasok sa kwento ng iba. Nagpasalamat lamang siya at wala nang idinagdag pa. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang email ng kumpanya. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen. Binabasa muli ang offer, ang pangalan ng supervisor, ang date of reply needed. Sa labas, maririnig ang pagwawalis ni Delia sa harap ng bahay, at ang mahinang pagtawag ni tatay sa tindero ng taho. Sa kuwarto, si Nika ay abala sa paghahanap ng hair clip niya bago pumasok. Ang bahay nila ay gumagalaw gaya ng dati, at marahil iyon ang pinakahuling tukso ang anyo ng pagiging normal na parabang pwede mo pang ipagpaliban ang anumang magbabago. Ngunit malinaw na kay Mila na hindi na iyon totoo. Huminga siya ng malalim at pinindot ang reply. Tinanggap niya ang trabaho sa maikling email na 3 beses pa niyang inedit bago ipadala, inalis ang sobrang mahaba, ibinalik ang sapat na propesyonal. At nang sa wakas ay mapindot niya ang send ay wala pa ring himala. Wala pa ring tunog maliban sa maikling click ng keyboard, ngunit sa loob niya ay may isang tahimik na panginginig na hindi na bumalik sa dati, hindi niya agad sinabi sa lahat. Hinintay muna niyang makaalis si Nika para sa paaralan at makabalik si tatay mula sa tindahan. Pagkatapos, habang si Delia ay naghihiwa ng kamatis at si tatay ay nagtitimpla ng kape, sinabi niya lamang, tinanggap ko na po. Walang paliwanag, walang pakiusap na samahan ng pag-unawa. Tumingin si tatay sa kaniya, saka sa tasa, saka muli sa kaniya. Hindi galit ang una niyang nakita kundi pagod na hindi marunong magpahinga. Si Delia naman ay tumigil sa paghihiwa. Hawak pa rin ang kutsilyo ngunit hindi matalim ang kilos. Mahabang sandali ang lumipas bago nagsalita si tatay. Kailan alis mo? Sa susunod na linggo po. Kailangan ko pong maghanap ng matutuluyan bago mag-start. Tumango ito ng minsan. Mabigat. Sige. Iyon lang. Walang basbas, walang pagyayakap, walang pagbabanta rin. Ngunit sa iisang salitang iyon ay may bagay na mas tumama kaysa sa sigaw ang pag-urong ng isang ama mula sa laban na hindi niya napanalo. Hindi dahil pumayag na siya ng buo, kundi dahil marahil napagod na siyang hawakan ang anak sa paraang lalo lang nitong gustong kumawala. Tiningnan ni Mila si Delia. Ang ina niya ay bumaba lamang ang tingin sa hinihiwang kamatis at ipinagpatuloy ang paggawa, ngunit sa bahagyang panginginig ng kamay nito ay alam niyang narinig nito ang bigat ng buong umaga. Walang sino man sa kanila ang nagsabi ng tamang salita para sa sandaling iyon. Marahil wala talagang tamang salita. At nang tumayo si Mila pagkaraan upang magbihis para sa trabaho, dama niya ang takbo ng sariling puso na hindi nakasintulad ng dati, hindi magaan, hindi panatag, ngunit hindi na rin ang dating nakaupo lamang sa isang pwestong matagal nang itinabi para sa kaniya. Sa mismong katahimikang iyon, habang ang bahay nila ay nananatiling buo sa itsura ngunit may bagong puwang na unti-unti nang nagiging totoo, alam niyang nagsimula na ang paglayo kahit hindi pa siya nakaaalis ng bakuran. At ang pinakamahirap ngayon ay hindi na ang pagpili, kundi ang mabuhay sa loob ng mga araw, bago iyon nang hindi binabawi sa sarili ang pasyang, sa wakas ay naisulat na niya sa sariling pangalan. Nang sumunod na linggo ay biglang naging mas tiyak ang lahat sa paraan na hindi naman mas maingay, ang kahon na kinuha ni Mila mula sa ilalim ng kama at pinunasan muna bago nilagyan ng mga sketch. Ang lumang eco bag na pinaglagyan niya ng 2 blouse, isang tuwalya, at ilang pirasong damit na pwede niyang pagpalit-palitin sa unang mga araw. Ang maliit na notebook kung saan isinulat niya ang mga gastusing dapat tantiyahin kahit hindi pa niya alam kung sasapat ang perang hawak niya sa tunay na presyo ng pag-alis, hindi naman naging ibang bahay ang sa kanila. Nagluluto pa rin si Delia sa parehong oras, nagtitimpla pa rin ng kape si Tatay Ben bago tuluyang sumikat ang araw, nagsasalita pa rin si Jojo ng mas malakas kaysa kailangan kapag nasa mabuting mood. At bumabangon pa rin si Nika nang may bahagyang antok at reklamo sa unang 5 minuto ng umaga.
Ngunit sa loob ng nagpapatuloy na mga ritmong iyon ay may bago ng puwang na unti-unting lumalawak at nararamdaman iyon ni Mila hindi lamang sa paraan ng pagtahimik nila kapag pumapasok siya sa sala, kundi pati sa uri ng kabutihang natatanggap niya. Mula sa bawat isa mas maingat, mas hindi sinasadya, mas may anyo ng paghahanda sa isang pagkawala na ayaw pang tawaging ganoon. Hindi na muling binawi ni tatay ang maikling pagpayag niya. Hindi rin siya nagtanong kung nagbago na ba ang isip ng anak. Ngunit 2 araw matapos tanggapin ni Mila ang trabaho, iniwan nito sa mesa ang isang lumang wallet na hindi naman ginagamit, at sa loob niyon ay may nakatiklop na ilang libong piso. Walang note, walang paliwanag. Nang makita iyon ni Mila habang nag-aayos ng baon para sa trabaho, una niyang naisip na baka kay Delia iyon o baka para sa pambayad sa tubig. Nang itanong niya kay Delia, tumingin lamang ang ina sa wallet at saka sa kaniya. Kunin mo na, sabi nito. Binigay ng tatay mo. Ayoko pong kunin mo na, ulit ni Delia, at sa pagkakataong iyon ay may bahagyang pagkapagod sa boses, na parang ayaw na nitong gawing mahirap pa ang isang bagay na mahirap na nga. Kinuha ni Mila ang wallet, ngunit hindi niya agad ito binuksan. Ilang oras pa niya iyong dinala sa bag na parang may sariling init. Sa print shop, habang nagbabantay siya ng nagpapalaminate na ID at poster ng school event, naisip niyang marahil ito ang wika ni tatay sa mga panahong hindi na sapat ang kanyang dating mga babala, pera sa lumang wallet, hindi yakap, baon, hindi basbas. Isang tulong na maibibigay ng hindi kailangang amining natatakot din siyang magkamali sa paraan ng pagpapaalam. Nang hapong iyon, nang umuwi si Mila, nadatnan niyang nasa kuwarto si Nika, at abala sa pagsingit ng maliliit na papel sa pagitan ng mga sketchbook niya. Ano yan? Tanong niya. Natawa ng bahagya ang bunso, at tinakpan agad ang notebook. Wala. Lumapit si Mila at hinila ng marahan ang isa sa mga papel. Nakasulat doon ang mga address ng murang kainan na nakita raw ni Nika sa mga vlog, ang pangalan ng isang botikang bukas hanggang gabi malapit sa lugar ng kumpanya base sa mapa. At isang listahan ng mga paalala sa sulat kamay nitong medyo pahilis, magdala ng payong, huwag magpautang agad, kumain kahit pagod, huwag mahiya umuwi kung kailangan. Pero huwag ding umuwi agad dahil lang nalulungkot ka. Napatawa si Mila, kasabay ng kirot sa likod ng lalamunan. Lahat to galing saan? Nag-search lang ako, sabi ni Nika, kunwari kaswal. Baka kasi wala kang oras doon. Niyakap niya ang kapatid ng biglaan, at halos mabitawan ni Nika ang hawak nitong hairbrush. Ate, naiipit ako, reklamo nitong natatawa, ngunit hindi rin ito kumalas agad. Sa gabing iyon, nagsaing si Delia ng kaunti pang kanin kahit alam nilang 4 lang silang kakain dahil si Jojo ay may lakad at nang mapansin iyon ni Mila ay alam na niyang hindi aksidente. Mula nang sabihin niyang aalis siya sa susunod na araw matapos ang huling pasok niya sa print shop, parang mas dumikit ang bawat gawain sa paligid niya. Napansin niya ang mga simpleng bagay na dati kasabay lamang ng araw. Ang amoy ng mantika kapag nagigisa si Delia ng bawang, ang tunog ng pandesal vendor sa umaga, ang mahinang pag-ubo ni tatay bago magsalita, ang paraan ni Naika na laging nagiiwan ng tsinelas niya sa maling pwesto sa may pintuan. Ang lahat ng iyon ay tila naging mas malinaw dahil sa nalalapit na pag-alis, at may bahagi sa kaniya na naiirita sa sariling biglang pagiging sentimental, na para bang kailangan pang umalis bago lubos na makilala ang hugis ng araw-araw. Hindi dahil hindi niya minahal ang bahay nila habang naroroon siya, kundi marahil dahil kailangang masilayan muna ang posibleng kawalan bago umangat ang detalye ng mga bagay na matagal mo nang kasama. Sa huling araw niya sa print shop, niyaya siya ni Ma'am Sel na magmeryenda sa karinderya sa kanto pagkatapos ng shift. Tahimik lamang silang kumain ng palabok at banana cue sa pagitan ng usapan tungkol sa biyahe, sa kung gaano kabilis o kabagal ang buhay sa lungsod depende sa tao. At sa mga paalalang hindi naman bago ngunit mas iba ang bigat kapag alam mong ibinibigay ng isang taong matagal mo ring pinanood sa kaniyang sariling tiyaga. Hindi mo kailangang patunayan lahat agad, sabi ni Ma'am Sel bago sila tumayo. Minsan kapag unang sabak, akala mo kailangan mong maging magaling ka agad para masabing tama ang alis mo. Hindi totoo yun. Tiningnan siya ni Mila, at sa simpleng pangungusap na iyon ay may nabawas na kaunting higpit sa dibdib niya. Sa dami ng mga salita mula sa bahay na kadalasang may kasamang takot o direksyon, nakakapanibago ang payong walang nakatagong kapalit. Salamat po, sabi niya, sa lahat. Kumaway lamang ang matanda at sinabing mag-message siya kapag nakahanap na ng maayos na tutuluyan. Nang makauwi siya ng gabing iyon, naroon na si Jojo sa sala, himala sa araw at oras na iyon, at hawak nito ang headset na ipinangako.
Tinesting ko na, sabi nito, inilapag ang gamit sa ibabaw ng bag ni Mila. Hindi na pumapalya yung kabilang side, tumango si Mila, salamat. Nagkibit balikat si Jojo na para bang normal lamang ang lahat, ngunit may kung anong kabawasan sa pagyayabang ng tono nito. Kapag may kailangan kang ipaayos na file o kung ano, send mo lang, baka may kakilala akong pwedeng tumulong. Hindi niya alam kung paanong sa maikling alok na iyon ay muling naramdaman ang komplikadong kabutihan ng kapatid. Hindi siya naging kakampi noong mga gabing tahimik ang bahay at mabigat ang usapan, ngunit naroon pa rin siya sa sariling paraan ng mga lalaking hindi sanay magsabi ng mas malalim kaysa sa kayang dalhin ng bibig. Hindi siya perpekto, hindi rin siya kaaway. Isa lang siyang taong lumaki sa parehong bahay, ngunit binigyan ng ibang kaluwagan. Sige, sabi ni Mila, ikaw rin. Ingat sa Cubao o saan-saan ka man pupunta. Napangiti si Jojo, maikli lamang. At may sandaling kahawig pa rin ito ng batang minsan niyang inaakay sa palengke noon, bago pa tuluyang turuan ng bahay na hindi pareho ang pagkabata ng lalaki at babae kahit iisang sahig ang nilalakaran nila. Hindi naging madramang gabing iyon. Kumain sila ng sabay, may sinigang na medyo maasim kaysa karaniwan, at sa gitna ng hapunan ay may mga simpleng tanong tungkol sa oras ng biyahe, sa presyo ng pamasahe, sa eksaktong lokasyon ng tutuluyan na nahanap ni Mila sa tulong ng kakilala ni Eric. Hindi pa niya nakita ng personal ang inuupahang kwarto, larawan pa lamang at ilang maikling video call, ngunit malinaw namang maliit, may bakal na kama, bintanang nakaharap sa makitid na eskinita, at banyo na kailangang magtimpi sa hina ng agos tuwing umaga. Habang pinag-uusapan nila iyon, napansin ni Mila na si tatay ay nagtatanong hindi na sa paraang tumututol kundi sa paraang binibilang ang mga panganib at tahimik na tinatanggap na wala na siyang kontrol sa lahat ng sagot. Si Delia na may paminsan-minsang sumisingit ng mga paalala tungkol sa paglalaba ng puti at decolor, sa paglalagay ng asin sa mainit na tubig kapag namamaga ang paa, sa pagkuha ng resibo tuwing magbabayad ng renta kung maaari. Walang nagsabi ng susubukan naming intindihin ka. Wala ring nagsabi ng patawad. Ngunit sa hapag na iyon, sa pagitan ng kanin, sabaw, at simpleng mga bilin, nadama ni Mila na may isang uri ng pagbabago na hindi kailanman magmumukhang malinis, ngunit totoo pa rin. Nang gabing makakatulog siya sa huling pagkakataon, bilang araw-araw na naninirahan sa bahay na iyon, hindi siya agad nahiga. Inayos niya muli ang laman ng bag, binilang ang pera, sinigurong nasa sobre ang mga dokumento, at saka umupo sa pwestong dating kinaroroonan ng maliit niyang mesa. Naroon pa rin ang makinang panahin ni Delia, tahimik at natatakpan na naman ng tela. Hinaplos niya ng marahan ang gilid nito, at sa kilos na iyon ay may kakaibang lambot na hindi niya inaasahan. Hindi na niya galit na galit ang makinang iyon tulad ng unang araw na pinalitan nito ang mesa niya. Oo, naging simbolo iyon ng puwang na kinuha sa kanya, ng buhay na ipinapalit ng bahay sa gusto niyang maging. Ngunit alam na rin niya ngayon na hindi lang iyon instrumento ng pangaagaw, bahagi rin iyon ng dating pangarap ni Delia, ng mga damit na hindi nito natahi para sa sarili, ng mga tabas na natutunan nitong huwag ng pangalanan matapos maging ina. Hindi nito binubura ang sakit ng pagkakait, ngunit pinapalabo nito ang dating simple niyang galit, at marahil iyan ang pinakahirap sa pagtanda sa loob ng pamilya. Natutuklasan mong ang mga bagay na pinakamasakit ay madalas din palang galing sa mga sugat ng iba. Bandang hating gabi nang marinig niya ang mahinang kaluskos sa pintuan. Si Delia iyon, may dalang maliit na supot, hindi ka pa natutulog, tanong ng ina. Hindi pa po. Lumapit ito at inabot sa kanya ang supot. Sa loob ay may ilang rolyo ng sinulid, isang maliit na sewing kit, at 2 pirasong panyo na tila bagong plansa. Hindi ko alam kung kakailanganin mo, sabi ni Delia. Pero mas mabuti nang may dala. Tiningnan ni Mila ang mga laman ng supot, at biglang parang may kumirot sa dibdib niya sa paraang hindi makakayanan ng kahit anong matapang na sagot. Ma, simula niya, ngunit hindi niya agad nasundan. Umupo si Delia sa gilid ng kama ni Nika, hindi masyadong malapit, at tumingin sa paligid ng kwarto, na para bang ngayon lang ito muling nakita ng buo. Noong sinabi mo sa akin na mas nakakatakot sa amin ang edad mo kaysa sa lungkot mo, sabi nito matapos ang ilang sandali, galit ako sayo. Hindi dahil mali ka. Dahil alam kong may parte roong totoo. Hindi gumalaw si Mila. Sa lahat ng inaasahan niya sa mga huling gabing ito, hindi ito kasama. Akala ko kasi, pagpapatuloy ni Delia, dahan-dahan, kapag nahikayat kitang pumili ng mas maayos sa paningin ko, mapoprotektahan kita sa hirap na hindi ko naisalba sa sarili ko. Pero habang papalapit ang araw na ito,
Naisip ko rin na baka mali ang paraan ko ng pagprotekta. Baka ang gusto ko lang pala ay hindi ako ang maiwang nag-aalala. Naramdaman ni Mila ang pag-ipon ng luha, ngunit hindi pa rin siya agad nagsalita. Matagal na niyang hinintay ang anumang pag-amin mula sa ina, at ngayong narito na, hindi pala ito agad nagdadala ng ginhawa. Mas nakakatakot pa nga, dahil wala na itong kalabang anyong matigas. Narito lamang ang isang babaeng pagod, hindi marunong mawalan ng mahinahon, at sa wakas ay tumitingin sa anak ng walang takip ng praktikalidad. Natakot din po ako, sabi niya sa huli. Hanggang ngayon, tumango si Delia, at sa galaw na iyon ay parang matagal na nitong alam. Hindi kita mapapangakuan na bigla kitang maiintindihan sa lahat, sabi nito. At hindi ko rin kayang magpanggap na masaya ako agad. Pero ayoko ring umalis kang iniisip na hindi kita nakikita. Napahigpit ang hawak ni Mila sa supot. Nakikita niyo po ako, ulit niya, higit na tanong kaysa pahayag. Minsan, sagot ni Delia, at bahagya itong ngumiti, pagod ngunit hindi na nagtatago, mas malinaw pa kaysa gusto kong aminin. Hindi sila nagyakapan agad. Sa katunayan, matagal pa silang naupo roon sa mahinang ilaw na walang sinasabi. Ngunit pagkaraan, nang tumayo na si Delia para lumabas ng silid, bigla itong huminto at hinawakan ang buhok ni Mila sa gilid ng ulo, iyong lumang kilos ng mga ina noong bata ka pa, at nilalagnat, at sa simpleng haplos na iyon ay bumigay ang huling mahigpit na bahagi ng loob niya. Umiyak siya, hindi malakas, hindi na parang batang nagrereklamo, kundi tulad ng isang taong sa wakas ay narinig at nasaktan, lalo dahil hindi pala siya kailanman lubos na hindi nakita. Umaga ng alis niya, maaga silang lahat nagising kahit wala pang araw ng buo. Nagluto si Delia ng itlog at hotdog, paborito ni Mila noong bata pa siya kapag may field trip o maagang lakad. Nagkape si tatay ng 2 tasa sa halip na isa. Si Nika ay paulit-ulit na tumitingin sa orasan, at sa kasabag ni ate na para bang kapag mas madalas niyang binantayan ay babagal ang oras. Si Jojo na may tahimik na nag-ayos ng strap ng bag, at sinabing mas mabuti kung mag-book sila ng tricycle ng maaga dahil mahirap makahanap sa kalsada sa ganoong oras. Walang sino mang nagsabi ng ito na. Ngunit ang buong bahay ay parang nakatayo sa iisang pangungusap na iyon. Bago sila umalis, pumunta si Mila sa harap ng altar sa sala, nagsindi ng kandila, at nanahimik ng ilang sandali. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ipinagdasal niya, hindi na rin niya hinanap ang mga tamang salita. Marahil sapat na ang humiling na huwag siyang tuluyang mawala sa sarili, na huwag din siyang gawing masamang anak ng sariling pagnanais, na kung magkakamali man siya ay huwag sana iyong maging katibayan sa lahat ng nagsabing mas mabuti na lamang ang hindi sumubo. Sa labas, malamig pa ang hangin at may ilang tandang na napaaga ang tilaok. Habang inilalagay ni tatay ang bag niya sa likod ng tricycle, napansin ni Mila kung gaano ito kabagal gumalaw, hindi dahil sa edad lamang kundi dahil sa bigat ng bawat bagay na binubuhat kapag may anak kang paaalisin. At hindi mo na kayang gamitin ang dating mga dahilan. Pagdating mo, mag-message ka agad, sabi nito nang hindi tumitingin ng diretsyo sa kanya. Opo, at huwag kang mahihiya magsabi kung kapos. Opo. Gusto niyang sabihin ang napakarami na salamat sa wallet, sa lahat ng umagang naghatid ito sa kaniya noong bata pa siya. Sa mga panahong hindi ito nagsasalita ng maayos ngunit naroon pa rin sa gilid ng kaniyang paglaki. Ang nasabi lamang niya ay, ingat po kayo ni Ma. Tumango si tatay, at bahagyang ibinuka ang bibig, na para bang may idadagdag. Ngunit sa huli ay inabot lamang ang hawakan ng tricycle, at kinatok iyon ng 2 beses, parang sinasabing handa na kahit hindi naman totoo sa loob. Si Nika ay yumakap sa kaniya ng mahigpit at bumulong ng mga paalala na halos pareho sa mga isinulat nito sa papel. Si Jojo na may sumulyap lamang at nagsabing, message mo kami pag may wifi ka, pagkatapos ay idinagdag, mas tahimik, at huwag mong hayaang lokohin ka ng kahit sino doon. Napangiti si Mila. Ikaw rin. Huli siyang lumapit kay Delia, hindi na bago sa kanila ang pagiging magkatabi, ngunit walang tamang kilos, iyon ang matagal na nilang sinanay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay si Delia mismo ang unang yumakap, maiksi lang ngunit totoo, at sa pagyapos na iyon ay naramdaman ni Mila ang buto at pagod ng katawan ng ina, ang pamilyar na amoy ng sabon at mantika sa buhok, at ang tahimik na panginginig na agad ding pinigil nito, kumain ka sa tamang oras, sabi ni Delia sa balikat niya. At huwag mong hayaang maging dahilan ng hiya ang pagod. Hindi lubos na naintindihan ni Mila ang buong pangungusap, ngunit nadama niyang iyon ang pinakamalapit na kayang ibigay ng ina, sa pahintulot, hindi basbas sa tagumpay, kundi pagpapaalali na hindi kailangang ikahiya ang paghihirap ng pinili.
Sa biyahe, habang unti-unting napapawi sa likod nila ang kalsadang kabisado niya, hindi siya umiyak ng todo. Paminsan-minsan lamang sumisikip ang lalamunan niya kapag may makikita siyang tindahang dati nilang binibilhan ng yelo, waiting shed kung saan siya minsang sumilong kasama si Nika. O, lumang pader na may kupas na poster ng kandidato noong nakaraang eleksyon. Ang pag-alis pala ay hindi isang malinis na hiwa, isa itong mabagal na pagkilala sa distansiya, habang ang mga bagay na dating karaniwan ay nagiging alaala bago mo pa tuluyang tanggapin na dumaraan ka na. Pagdating sa inuupahang kwarto, sinalubong siya ng init na nakulong sa manipis na dingding at ng babaeng may-ari, na maikli lamang magsalita ngunit mabait sa paraang hindi nakikialam. Mas maliit pa pala ng bahagya ang silid kaysa sa nasa video, at ang bintana ay nakaharap nga sa makitid na eskinita kung saan madaling maghalo ang amoy ng sabong panlaba at pritong bawang mula sa iba't ibang pinto. Inilapag niya ang bag sa bakal na kama at tumayo ng ilang saglit sa gitna ng silid, hindi alam kung ano ang unang gagawin. Ito na ba ang sandaling dapat siyang makaramdam ng tagumpay? Wala. Ang una niyang naramdaman ay katahimikan na hindi katulad ng katahimikan sa bahay nila. Hindi ito puno ng mga taong kilala ang yabag mo, hindi rin ng mga tunog na nakasanayan ng katawan. Ito ay sariling katahimikan, magaan at mabigat sa iisang pagkakataon. Umupo siya sa kama, at saka pa lamang nag-message sa family group chat na si Nika ang gumawa noong gabi, bago siya umalis. Nandito na po ako. Maayos naman. Mabilis ang reply ni Nika, sunod kay Jojo na may thumbs up at joke tungkol sa pagiging city girl. Ilang minuto pa bago nag-reply si tatay ng ingat, si Delia naman ay walisan mo muna bago mag-ayos ng gamit. Napatawa si Mila ng mahina, at sa halong inis at lambot ng paalala ay bigla niyang naramdaman na daladala pa rin niya ang bahay. Hindi bilang tanikala lamang kundi bilang himig ng pag-aalala na mananatili marahil sa pinakadi-inaasahang anyo. Nagsimula ang trabaho ng hindi kasing romantiko ng mga imahinasyong minsang itinatago niya sa lumang mesa. Mahaba ang biyahe sa unang linggo, mabilis ang usapan sa opisina, maraming bagay ang hindi niya agad alam, at may mga gabing umuuwi siyang masakit ang likod at nakatitig lang sa kisame habang iniisip kung bakit tila mas pagod siya ngayon kaysa noong pinagsasabay pa niya ang print shop at pag-aasikaso sa bahay. Ngunit sa gitna ng pagod ay may mga maliliit na paglitaw ng kumpiyansa. Ang unang file na inayos niya at hindi na ibinalik ng supervisor para sa maraming revision, ang unang sweldong hindi man kalakihan ay galing sa trabahong siya mismo ang pinili. Ang pakiramdam ng paglakad pa uwi ng mag-isa, sa kalsadang unti-unti niyang natutunan nang hindi siya naliligaw sa sarili, hindi nawala ang lungkot. May mga gabing umiiyak siya ng walang dramatic na dahilan, dahil lang sa pagod, sa alat ng instant noodles, sa tunog ng kapitbahay na tumatawa habang nakikipag-video call sa pamilya nila, ngunit hindi rin iyon naging patunay na nagkamali siya. Unti-unti, natutuhan niyang may mga lungkot na hindi mo kailangang gamiting ebidensya laban sa pinili mo. Minsan kasama lamang sila sa halaga ng paglawak ng buhay. Tuwing linggo, tumatawag siya sa bahay, iba-iba ang daloy ng usapan. Kay Nika, madali, puno ng detalye at tanong tungkol sa opisina, sa mga kainan, sa kung totoo bang mas mahal ang sibuyas doon. Kay Jojo, maikli ngunit may padalang memes at tanong kung may kakilala ba silang designer na pwedeng hinga ng tips para sa gig poster. Kay tatay, may mga pagitan pa rin, ngunit mas hindi na kasing tigas. Minsan tinatanong nito kung umuulan ba roon, kung okay ang landlord, kung nakapagpadala na raw ba ng resume ang anak ng kumpare nilang mahilig din sa drawing. Kay Delia, pinakamasalimuot pa rin. May mga tawag na puro bilin lamang tungkol sa pagkain at paghuhugas ng uniform. May mga tawag ding bigla nitong itatanong kung maraming maganda bang tela sa Divisoria side at kung anong klaseng dress ang uso ngayon sa mga batang empleyada. Sa mga tanong na iyon, may munting puwang na nabuo sa pagitan nila, hindi lubusang pagkakasundo ngunit hindi na rin dating bangin. Isang buwan matapos siyang umalis, umuwi siya sa bahay para sa kaarawan ni Nika. Habang bumababa siya mula sa bus at sumasakay ng tricycle papasok sa kalsada nilang matagal niyang kabisado, kinabahan siyang muli na para bang susubukin ang lahat ng pagbabago sa iisang hapon. Ngunit nang makita niya ang bakuran, ang sampayan, ang pintong may bahagyang pudpud na pintura, wala namang malaking eksena, lumabas si Nika ng takbo at halos mabuwal sa hagdan. Sumunod si Delia, nakapamaywang dahil marahil galing kusina, at si tatay ay nasa may gilid ng pinto, hindi ngumiti ng malaki ngunit malinaw ang ginhawa sa tindig nang makita siya. Pumasok siya sa bahay na iyon, na minsan niyang inakalang baka hindi na niya muling maramdaman, bilang tahanan kung pipiliin niya ang sarili niya.
Hindi naman pala ganoon kasimple, may ilang bagay na nanatiling mahirap. May mga lumang sakit na hindi basta nabura ng iisang pag-alis. Ngunit habang nagtatanggal siya ng sapatos sa may pintuan, at naamoy muli ang pinaghalong sabaw, kape, at alikabok ng hapon, naunawaan niyang ang tahanan ay hindi laging lugar na lubos kang naiintindihan. Minsan, ito rin ang lugar na paulit-ulit kang hindi lubos maunawaan, ngunit hindi ka pa ring tuluyang tinataboy ng pagmamahal, kahit baluktot at kulang ang anyo nito. Sa gabing iyon, matapos ang handaan, nadatnan niya si Delia sa sala sa harap ng makinang panahi, may tinatabas na tela para sa simpleng blouse ng kapitbahay. Umupo si Mila sa dating pwesto niya, sa tabi lamang, at pinanood ang ina sa pagmarka ng chalk sa tela. Maganda yung bagsak nito, sabi niya. Tumingin sa kaniya si Delia, saka sa tela, at bahagyang ngumiti. Murang tela lang ito, sabi ng ina, hindi naman po lahat ng maganda kailangang mahal. Hindi sumagot si Delia agad. Maya-maya, inabot nito sa kaniya ang chalk. Sige nga, sabi nito. Kung dito mo ilalagay ang tabas, paano? Kinuha ni Mila ang chalk at bahagyang yumuko sa tela. Hindi siya eksperto. Hindi rin iyon bigla ang paghilom ng anumang nawalang taon. Ngunit sa sandaling iyon, sa liwanag ng iisang bombilya, sa tunog ng electric fan at mahinang usapan ni Nika at Jojo mula sa kwarto, sa tahimik na presensya ni tatay sa may beranda, may nabuo sa pagitan nilang mag-ina na hindi kapatawaran at hindi kabayaran. Isang maliit lamang na puwang iyon kung saan pareho silang hindi muna kailangang manalo. At habang inilalapat ni Mila ang chalk sa tela at iniisip ang tabas na maaaring gawin dito, alam niyang hindi na babalik sa dati ang lahat, na may mga puwang na mananatili at may mga sugat na paminsan-minsan, ay sasakit pa rin sa mga maling salita o maling alaala, ngunit alam din niyang ang buhay na pinili niya at ang bahay na iniwan niya, ay hindi kailangang magpatayan para lamang maging totoo. Sa labas, may dumaan na tricycle at mabilis ding lumayo ang tunog. Sa loob, nanatili ang liwanag sa tela, sa kamay ng ina niya, at sa sariling mga daliri na sa wakas ay marunong nang humawak ng isang pasya nang hindi ibinibigay ang buong sarili kapalit nito.